Sa Academy for Offensive Mages, lahat ay sumasang-ayon sa isang bagay. Walang lugar para sa mga healer dito. Pero iba ang iniisip ng ating ese. Si Will ang pinakamagaling na healer sa paligid, pero nag-enroll pa rin siya sa akademya na ito. Inaasahan ng lahat na mabibigo siya ng husto. Isang guro pa nga ang nagpa siyang patunayan ito sa pamamagitan ng pag-set up ng isang mock battle. Sa sandaling magsimula ang laban, gumamit ang guro ng Earth Magic para bitagin si Will, pero madaling naiwasan ni Will ang bawat atake. Pinalalakas ang kanyang bilis gamit ang Healing Magic. Muntik na siyang mahuli ng guro sa isang Earth Trap, pero umiwas ulit si Will. Pagkatapos ay siya naman ang sumugod. Lumapit siya at humampas gamit ang kanyang punyal. Siyempre, hindi gumana ang atake. Binalot ng guro ang kanyang sarili sa hindi matinag na Earth Armor. Tiwala na hindi siya magagalaw ng isang mahinang healer na walang offensive magic, pero alam ni Will kung paano ito haharapin. Sa mundong ito, nililimitahan ng karamihan sa mga mage ang kanilang kapangyarihan dahil hindi kaya ng kanilang katawan ang kanilang buong lakas. Ang paglampas sa limitasyong iyon ay nagiging sanhi ng pagkasira ng katawan. Pero kung aalisin ni Will ang limiter na iyon, makakapagpakawala siya ng napakalaking kapangyarihan kapalit ng pagsira sa sarili niyang katawan, at ayos lang iyon sa kanya. Healer naman siya eh. Sumugod si Will gamit ang isang supercharged na kamao. Nadurog ang kanyang mga braso habang diretsong sinisira ang Earth Armor ng guro. Wala man lang oras ang guro para mag-react. Agad siyang napatumba. Kaya bakit may healer sa akademya na ito? Dahil noong huli walang silbi ang lahat at namatay si Will dahil doon. Ito ang nangyari noon. Akalain mo na ang pagiging magaling sa trabaho ay magbibigay sa iyo ng respeto na nararapat sa iyo mula sa mga nakatataas. Di ba? Well, hindi ganoon ang kaso sa bida natin. Literal siyang sinaksak ng kanyang superior dahil sa pambihirang galing niya sa trabaho. Si Will ay isang ordinaryong binata na may pambihirang kakayahang magpagaling, isang natatanging kapangyarihan na siya lang ang nagtataglay sa buong mundo. Kaya niyang pagalingin kahit ang pinakamalalang pinsala na parang laro lang ng bata. Nawalan ka ng braso. Hindi big deal. Kayang-kaya ni Tol na ibalik ito mula sa pinagputulan sa loob lang ng ilang segundo. Sa kasalukuyan, naglilingkod siya kasama ang mga huling natitirang sundalo sa harapan na lumalaban sa isang hukbo ng demonyo na pinamumunuan ng mga Demon Lord, ang mismong puwersa na responsable sa pagsira sa kaharian ng Granvald. Lumalaban ng husto ang mga sundalo, ginagawa ang lahat para maitaboy ang mga demonyong puwersa na sumira na sa buong mundo. Para naman sa bida natin, wala siyang karanasan sa labanan, kaya inatasan siyang pagalingin ang mga sugatan, na para na ring hinihila sila pabalik mula sa bingit ng kamatayan. Pero magpakatotoo tayo. Walang laban ang mga mortal na ito sa mga nakakatakot na nilalang na lumabas mula sa kailaliman ng impyerno. Kaya naman pabalik-balik ang mga sundalo na may mga putol na parte ng katawan, at patuloy naman silang ginagamot ng bida natin ng masigasig. Gayunpaman, sa huli, napagod na rin ang mga sundalo sa paulit-ulit na pakikipaglaban para lang masugatan muli. Tinanggap na nila ang kanilang malupit na katotohanan. Tostado na sila. Mas gugustuhin pa nilang mamatay sa labanan para matapos na ang kahibangan na ito. Iyon mismo ang dahilan kung bakit sinaksak ang bida natin ng kanyang kapitan. Naniniwala ang kapitan na hindi naintindihan ni Will ang sakit at takot na dinaranas ng mga sundalo sa tuwing napipilitan silang bumalik sa labanan. Sa huli, inabandona ng mga nawalan ng pag-asang sundalo ang linya ng depensa, hinayaang simulan ng mga higanteng halimaw na wasakin ang mga natitira sa kaharian. Walang magawang pinanood ni Will habang namamatay ang lahat sa harap ng kanyang mga mata, pinapanood ang pagguho ng kanyang tahanan. Habang nakatingala sa dambuhalang dragon na iyon, sa wakas ay napagtanto niya ang uri ng katatakutan na pinagdadaanan ng mga sundalong iyon. Sa sandaling iyon, ang kanyang pinakamalaking kalakasan ay naging kanyang pinakamalaking pagsisisi. Kung sana lang ay may kakayahan siyang lumaban sa larangan ng digmaan, masisiguro niya sana ang kaligtasan ng mga tao sa paligid niya. Dahil sa nag-aalab na pagnanais na ipagtanggol ang kanyang kaharian gamit ang sariling mga kamay, dumampot si Tol ng isang maliit na bato at nagsimulang sumugod sa dragon. Siyempre, ang kanyang katawatawang pagtatangkang labanan ang isang makapangyarihang dragon gamit lang ang isang bato ay nagresulta sa kanyang pagkamatay. Gayunpaman, tulad ng inaasahan, nagising siya halos 5 taon sa nakaraan bago niya nakuha ang titulong pinakamahusay na healer sa mundo, isang titulong kinamuhian niya kalaunan. Determinado na hindi ulitin ang kanyang mga nakaraang pagsisisi, nagpasya siyang mag-enroll sa isang akademya na dalubhasa sa offensive magic sa halip na healing. At ang una niyang pinili para sa institusyon ay ang Squartz Academy, isang paaralan na nakatuon lamang sa sining ng pakikipaglaban. Sa mundong ito, ang sining ng pagpapagaling at ang sining ng paggamit ng offensive magic ay hindi maaaring magkasama, na pumipilit sa mga batang mage na pumili ng isang propesyon lamang. Gayunpaman, nagpasya si Will na sirain ang dinasabing alituntuning ito at makamit ang nabigo niyang gawin sa kanyang nakaraang buhay. Plano niyang gamitin ang kanyang nakaraang kaalaman sa pagsisikap na paunlarin ang kanyang sarili sa paraan na hindi lang siya marunong magpagaling, kundi marunong din siyang lumaban ng mag-isa.
Para masimulan ang lahat, kailangan niyang mag-enroll sa isa sa mga pinakaprestihiyosong akademya na inaalok ng mundong ito, ang Squartz Academia. Pinaniniwalaan na kayang hubugin ng akademya na ito ang mga batang talento para maging mga first class na mage na gumagamit ng offensive magic. Hindi pa banggitin, ang pinakamagaling na battle mage sa nakaraang buhay ni Will ay nagtapos din sa akademya na ito. Gayunpaman, mayroong isang problema. Si Will ay isang healing mage, kaya't hindi magiging madali ang pagpasok sa Squartz. Karaniwan, gumagastos ng malaki ang mga maharlika para maipasok ang kanilang mga bobong anak sa akademya na ito, ngunit ang bida natin ay kasalukuyang walang pera. Kahit na magsimula siyang kumita para sa kanyang ikabubuhay gamit ang kanyang healing skills, hindi siya makakaipon ng sapat bago dumating ang deadline ng enrollment. Habang iniisip niya ang kanyang kalagayan, pumasok sa kwarto ang kanyang kapatid na babae. Ang makita siyang buhay ay nagpaluha sa kanyang mga mata. Nang mapansin ang kanyang reaksyon, inakala nitong sumasakit ang kanyang tiyan, kaya siya napaluha ng ganoon. Mabilis niyang pinunasan ang luha at nagdahilan, sinabing may napuwing lang sa kanyang mata. Sa loob-loob niya, gayunpaman, halos hindi niya mapigilan ang kagalakan na makita ang kanyang kapatid na buhay. Sumumpa siyang poprotektahan siya sa pagkakataong ito mula sa sakuna na kumitil sa kanyang buhay noon. At hindi lang siya, sisiguraduhin niyang poprotektahan ang lahat ng hindi niya nailigtas noon. Bigla may naisip siyang ideya. Mukhang nalaman na niya ang kanyang susunod na hakbang. Ngunit bago tayo magpatuloy, narito ang kaunting konteksto tungkol sa Magic Academy Federation. Ito ay isang organisasyon na nangangasiwa sa lahat ng Magic Academies sa kaharian, responsable sa paglalabas ng mga regulasyon at kurikulum para sa lahat ng edukasyong mahika. Sa panahong ito, ang chairman ng federation ay siya ring principal ng Squartz Academy. Ngunit sa hindi malamang dahilan, tuluyan nang itinigil ng chairman ang pagbibigay pansin sa federation. Hindi nagtagal, naging malinaw ang dahilan. Ito ay dahil sa kanyang may sakit na apong babae, si Marie. Siya nga pala, ang pangalan ng mapagmahal na lolong ito ay Arnolum Goldgran, ang chairman ng Magic Academy Federation at principal ng Squartz Academy. Nangako ang matanda sa kanyang apo na hahanap siya ng isang mahusay na healing magician na makakapagpalaya sa kanya mula sa kanyang pagdurusa. Gayunpaman, sa nakaraang buhay ng ating bida, pumanaw ang kanyang apo dahil nabigo ang chairman na makahanap ng isang mahusay na salamangkero sa tamang oras. Iyon mismo ang dahilan kung bakit pumasok ng patago ang ating bida sa kwarto ng apo ng chairman. Saktong-sakto, hindi na kailangan pang magpakilala ng ating bida sa chairman na naroroon na. Alam na ng matanda ang tungkol sa scholarship student na nagmula sa Halig. Kung tutuusin, kilala si Will sa buong kaharian dahil sa pambihirang talento niya sa healing magic. Ito mismo ang dahilan kung bakit hindi angkop sa chairman na ang isang tulad ng ating bida ay gumagapang na parang magnanakaw. Sa isip ni Will, inaamin niyang tama ito. Marahil kung hindi dahil sa kanyang karanasan sa nakaraang buhay, hindi siya maglalakas loob na pasukin ang personal na espasyo ng isang tao. Pero sa kabilang banda, ang mga formalidad ay isang luho na hindi nila kayang bayaran sa ngayon. Kailangan niyang pumasok agad dahil siya lang ang makakapagpagaling sa kanya. Siyempre, alam ng matanda na walang bagay na libre, at gusto niyang maging malinaw ang binata sa kanyang mga intensyon. Iginiit ni Will na mahalaga ang bawat oras. Mas mahalaga ang kanyang paggamot kaysa sa mga negosasyon. Sa huli, ibinigay ng matanda ang pahintulot na kailangan ng ating bida. Umupo siya sa tabi ng kama na handang gamutin ang kanyang sakit, ngunit nakuha ng matinding titig ng matanda ang kanyang atensyon, na parang tinitingnan ang kaluluwa ng ating bida. Para bang ipinapahiwatig ng chairman na isang maling galaw lang, at tapos na ang ating bida. Kaya't huminga ng malalim si Will, handang hindi magkamali, at sinimulan ang kanyang healing mojo. Habang ginagawa niya ang healing magic na ito, napagtanto niyang lumiit ang kanyang mana pool kumpara sa kanyang nakaraang buhay. Pero ang mas mahalaga ay ang perpektong pagpapatupad ng mga formula ng healing magic, na sa kabutihang palad ay malinaw niyang naalala. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay iminulat na ng apo ang kanyang mga mata. Ang una niyang napansin ay ang kaakit-akit na prinsipe na nagligtas sa kanya mula sa bingit ng kamatayan. Lubos siyang nataranta at gumulong sa kabilang panig dahil sa hiya. Samantala, hindi pa rin makapaniwala ang lolo na ang kanyang apo ay talagang nagbalik mula sa pagiging komatos. Kinumpirma ng dalaga ang kanyang pagbabalik. Sabi pa niya, ilang taon na siyang hindi gumaan ang pakiramdam ng ganito. Napuno ng luha ng kagalakan ang mga mata ng mapagmahal na lolo. Ang mga alalahanin na matagal nang nagpapabigat sa kanya ay sa wakas ay nawala na, at lahat ng ito ay dahil sa ating bida. Makalipas ang ilang sandali, umupo ang dalawang lalaki sa sala. Matapos magpasalamat, handang ipagkaloob ng matanda ang anumang hilingin ng ating bida. Tiniyak sa kanya ni Will na hindi siya hihingi ng anumang kalokohan. Ang kanyang hiling ay kayang-kaya ng kapangyarihan ng chairman. Sa puntong ito, alam na ng lahat na walang papantay kay Will pagdating sa healing magic. Nasa tuktok na siya, wala nang puwang para umunlad pa. Iyon mismo ang dahilan kung bakit gusto niyang tuklasin ang ibang kakayahan. Gusto niyang mag-enroll sa Squartz Academy. Siyempre, para sa matanda, ito ay isang kalokohan.
Ang pag-iwan ng isang tao sa kanyang likas na kakayahan para tuklasin ang isang bagay na hindi pamilyar ay tila kakaiba. Ngunit dahil nakapangako na ang matanda, tutuparin niya ito. Nakipagkamay siya sa binata, nang angakong tutuparin ang kanyang bahagi sa usapan. Sa isang lugar sa akademya, isang tila masamang guro ang sinusuri ang profile ng ating bida. Para sa kanya, napakatapang ng ginawa ng chairman, na i-enroll ang isang healing mage na walang anumang offensive skills sa isang combat school. Sa huli, dumating ang araw ng entrance ceremony, at nagtipon ang mga bagong mag-aaral sa assembly hall ng akademya. Sa entablado, naroon ang chairman para ipagmalaki ang kanyang institusyon. Ang Squartz Academy ay isang paaralang boarding na dalubhasa sa offensive magic na may sariling natatanging kurikulum. Ang malawak nitong campus ay mayroong maraming training grounds. At lalo pang gumaganda dahil sa mga advanced na pasilidad sa pananaliksik at isang malaking aklatan na lalong nagpapatingkad dito. Ang mga maimpluwensyang nagtapos ay aktibo kahit sa labas ng akademya, na nagbibigay daan para makatanggap ng iba't ibang uri ng suporta mula sa kaharian. Kung lalagumin ko, walang ibang institusyon na nagbibigay ng ganitong uri ng kapaligiran para pag-aralan ang mga detalye ng offensive magic. Huwag nating kalimutan na ang ating bida ay isang hamak na healer lamang na nag-enroll sa akademya na ito, na hindi pa nangyari kailanman. Kaya't hindi na kailangang sabihin na ang landas na kanyang tatahakin ay puno ng tinik. Pero handa ang ating bida na harapin ang anumang darating basta't maging siya ang offensive mage na gusto niyang maging. Gayunpaman, ang katotohanan ay kadalasang malayo sa inaasahan. Nagsimula na ang unang klase pagkatapos ng entrance ceremony, at makikitang pinagpapawisan ng malapot si Will. Kailangan niyang tamaan ang isang target gamit ang fire magic spell. Kahit paano, nagawa niyang i-activate ang isang fire spell, pero nawawala rin ito agad paglitaw. At hindi ito ang unang beses na nangyari ito. Para palalain pa ang sitwasyon, ang kanyang guro ay isang basura na sinusubukang ibuli ang ating bida gamit ang kanyang kahinaan. Makakapasok lang si Will sa klase kung matagumpay niyang matatamaan ang dummy. Hanggat hindi niya ito nagagawa, napipilitan siyang magpatuloy sa kanyang pagsasanay sa training grounds sa kabilang panig ng gusali ng paaralan. Iginigiit ni Will na turuan man lang siya ng kanyang guro ng mga pangunahing kaalaman, kung hindi ay hindi niya ito matututunan ng maayos. Pero, malinaw naman mula sa simula na galit ang gurong ito sa ating bida. Para sa kanya, ang pag-aaksaya ng oras sa pagtuturo sa isang healer ay hindi magandang puhunan. Nagmakaawa si Will na payagan man lang siyang makapasok sa library para may matutunan siya mula sa teorya. Muli, hinamak ng bastardo ang ating bida dahil sa pagiging isang hamak na healer, sinasabing wala silang anumang babasahin na magagamit ng kanyang uri. Sinasamantala ang sitwasyon, isang blonding mayabang ang tumira sa healer gamit ang mapanlinlang na magic na nagpatumba kay Will sa lupa. Hindi man lang inaasahan ng kawawang bida ang biglaang pag-atake, pero para sa bully, isa lang itong dahilan para pagsamantalahan ang healer dahil sa sobrang hina nito. Ipinagmamayabang niya ang offensive rank status ng akademya, kaya't ang mga mahihinang healer tulad ni Will ay maaaring maglaho na lang sa paglalakas loob na pumasok. Ngayon lang ako nakakita ng isang guro na nakikipagkampihan sa bully laban sa isang estudyante. Pareho nilang pinagkaisahan si Will na parabang siya ang pinakamababang uri ng basura sa kanilang paningin. Nang gabing iyon, mukhang pagod na pagod ang ating bida sa tabi ng bench. Ang kanyang mga pagsisikap na matuto ng offensive magic ay nauwi sa wala sa ngayon. Alam niyang magiging napakahirap dahil sa pagkakaiba ng healing at offensive magic. Parehong kumukuha ng sarili nilang uri ng pinagkukunan ng enerhiya. Ang mana ay kapangyarihan ng isip, ang pinakamalakas na sandata ng isang mage, na kanyang pinapagana sa pamamagitan ng mga formula. Ang mana ay gumagalaw din ayon sa kalooban ng gumagamit nito. Ang paggamit ng mana para sa pagsabog o lakas apoy ay nagbibigay sa iyo ng offensive magic. Ang mga healer naman ay mayroong mahinahong mana, pero diyan papasok ang Squartz Academy. Sila ang pinakamagaling sa paghubog ng mga offensive mage, kaya dapat may paraan para mapahusay niya ang dynamic mana. Lubos na naniniwala si Will na kaya niyang manipulahin ang kanyang mana sa paraan na magagawa niyang static mana na maging dynamic mana. Ang pinakamalaking hadlang sa kanyang daan? Ni hindi siya makapasok sa klase ngayon dahil ayaw siyang payagan ng lintik na guro. Hindi sumusuko si Will, umaasang makatagpo ang taong tumulong sa kanya sa nakaraang buhay niya. Dahil lang sa kanya, ang pagpili niyang pumunta sa akademya na ito ay maaaring maging sulit sa lahat ng hirap. Sa kasamaang palad, hindi siya maaaring magpatuloy ng walang direksyon, kaya nag-isip siya ng ibang paraan. Ngunit bigla, isang pamilyar na boses ang kumumpronta sa kanya dahil sa paglabas ng gabi. Nang tingnan ni Will ang napakagandang anyo ng taong ito, nakita niya si Veronica, isang napakahusay na mandirigma na nakipaglaban sa tabi niya. Isa siya sa pinakamataas na uri ng offensive mage na nakilala niya, at sa huli, kinailangan niyang ipagluksa ang kanyang pagkawala sa trahedya ng digmaan. Sa kabutihang palad, buhay siya sa regress timeline na ito. Pero bago pa man sila makapag-usap, inilabas ng babaeng ito ang parehong espada na kayang hatiin ang kahit ano. Mukha siyang babaeng Gojo na may kakayahan ni Sukuna.
Hindi maganda na nakatutok ang espada niya sa kanya, pero lumalabas na naghahanap siya ng isang kahina-hinalang estudyante sa campus, kaya iniisip niya kung si Will ba ang pasaway na estudyanteng iyon. Agad na nilinaw ng ating bida na hindi siya yon, dahil kung sakaling atakihin siya nito, kakailanganin niya ulit ng isa pang isekai regression mula kay Truck-kun. Naniwala siya sa kanya, na nagpakalma sa kanya, at nagtanong siya para kumpirmahin kung siya nga ba si Veronica. Nainsulto ang babae na basta-basta na lang niya tinatawag ang mga guro, na nagdulot sa kanya ng hiya at gulat. Alam niyang mas matanda ito sa kanya sa nakaraang buhay, pero hindi naman ganoon katanda. Lumalabas na isa pala siyang henyo na lumaktaw ng mga baitang at agad na promote bilang propesor, na hindi nakakagulat dahil sa kanyang pambihirang talento. Ito na ang pagkakataong hinihintay ni Will, ang bulalakaw na makakatulong sa kanya na matuto ng offensive magic sa wakas. Nagpahayag ng interes si Will na kunin ang klase ni Veronica, alam na siya na lang ang kanyang huling pag-asa. Nagtanong siya tungkol sa proseso ng pag-enroll, pero agad siyang tinanggihan ito, sinasabing wala siyang anumang klase na sinimulan. Dahil bago siyang guro na na-promote mula sa maraming klase, wala siyang ideya kung paano gumagana ang mga bagay dito. Para sa taong ito, ang kasalukuyang posisyon ni Veronica ay magsilbi bilang assistant instructor para sumagot sa ilang mga katanungan. Ang plano ay gamitin ang kanyang kabataang isipan para makakonekta sa mga estudyanteng malapit sa kanyang edad na gagawin siyang isang mahusay na suporta para sa kanila. Gayunpaman, ang ikinaiinis niya ay kung paanong walang nangangahas na lumapit sa kanya para sa anumang uri ng konsultasyon. Well, alam na alam ng ating bida kung bakit. Dahil ito ay dahil inilalabas ng babaeng ito ang kanyang sandatang pamatay sa kaunting abala lang. Ngunit sa kanyang pananaw, ito ay isang napakagandang pagkakataon para pagsamantalahan si Veronica. Hindi na niya kailangan pang pumasok sa klase nito at maaari na lang siyang gamitin para turuan siya ng pribado. Kaya tinanong niya ito dahil alam niyang trabaho niyang sumagot. Prangka agad, tinanong ng lalaking ito kung paano niya dapat simulan ang pag-aaral ng offensive magic bilang isang healer. Mula sa kanyang mga salita, agad na napagtanto ni Veronica na hindi siya isang ordinaryong estudyante dahil naramdaman niya ang kakaibang komposisyon ng daloy ng kanyang mana. Naalala na niya ngayon na ang lalaking ito ang kilalang-kilalang freshman na sumali sa Quartz Academy. Sa lahat ng taon niya, inaamin niyang hindi pa siya nakakita ng isang regular na healer na sinusubukang matuto ng offensive magic. Ang magandang bagay sa Quartz ay nag-aalok ang akademya ng isang paraan para linangin ang tinatawag na dynamic mana. Ito ay isang pundasyon na pinaniniwalaan ng ating bida na magsisilbing perpektong panimula para sa kanya. At nang kumpirmahin ni Veronica ang pagkakaroon nito, labis na natuwa si Will sa pag-isip na may pag-asa. Isang maliit na problema. Diretsahang sinabi sa kanya ng babaeng ito na hindi matututo ng offensive magic ang tangang tulad niya kahit pa sa paraang iyon. Ang revelasyong ito ay tunay na ikinagulat ng ating bida, lalo na nang ipaliwanag ni Veronica na mayroon na siyang sobrang daming static mana. Nangangahulugan ito na kahit na magpalago siya ng dynamic mana mula sa simula, karamihan nito ay magiging static mana at mawawala rin. At kung sinubukan niyang mag-cultivate ng dynamic mana gamit ang ibang paraan, ang paghahalo ng dalawang katangian ng mana ay gagawing imposible para sa kanya na gumamit ng kahit anong uri ng offensive magic. Ang realidad ay mukhang malungkot. Lumipat pa si Bro ng akademya para lang malaman na wala talagang paraan para sa isang ordinaryong healer na matuto ng offensive magic. Nagsisimula ng pagsisihan ni Will na hindi siya nakatanggap ng instruction manual noong ibinalik siya ni Truck-kun sa nakaraan. Bueno, ayaw niyang sumuko kahit na makahulugan ito na maging Einstein ng kanyang henerasyon para makaimbento ng bagong paraan. Nagpasalamat sa assistant professor, paalis na sana siya nang bigla siyang pinigilan ni Veronica para tapusin ang kanyang punto. Ipinagpatuloy niya ang sinabi kanina na bagamat totoo na hindi maaaring gumamit ng offensive magic ang mga healer, mayroong isang kondisyon na maaaring magpahintulot sa isang healer na maging isang offensive mage. Nalito ng husto ang ating bida sa dalaga dahil kahit siya ay hindi maintindihan ang lohika na yon. Ipinakita ni Veronica ang kanyang punto sa pamamagitan ng paglalabas ng kanyang espesyal na inukit na espadang bakal, isang sandata na kayang tumaga at tumalo ng mga kalaban. Pagkatapos ay binanggit niya ang bangko sa tabi nila, na gawa sa kahoy, na maaaring gamitin sa pamamagitan ng pag-upo dito. Sa madaling salita, sinasabi ng propesor na walang utak na basa ang tubig, at ang sahig ay gawa sa sahig. Pero heto ang twist. Binuhat niya ang bangko at ipinaliwanag na kahit gamitin niya ito para bugbugin ang isang tao, sandata pa rin ito. Nakakatawa, nagsisimulang magtaka si Will kung paano nabubuhat ng maskuladang babaeng ito ang ganoong kabigat na bangko gamit ang mga braso niyang parang pansit. Gayunpaman, ang pananaw ni Veronica ay kahit na ang isang bagay ay ginawa para sa ibang layunin, maaari itong gamitin ng sinuman sa paraang gusto nila. Para i-personalize ang kanyang punto, ipinakita niya ito gamit ang kanyang kamay at hinaplos ang kanyang mukha na naging sanhi ng pamumula ng lalaki.
Ito ay isang pangarap para sa karamihan ng mga lalaki hanggang sa pitikin niya ng malakas ang mukha nito, na ipinapaliwanag kung paano niya ginamit ang kanyang kamay para sa dalawang layunin ngayon lang. Medyo napalakas nga ang tama niya, pero gayunpaman, pareho pa rin ang punto. Parehong bagay, pero magkaibang gamit. Sa wakas ay namulat ang mga mata ni Will. Nagsimula siyang mag-isip kung maaari niyang gamitin ang kanyang healing magic bilang isang opensiba. Sa lahat ng oras na ito, hindi man lang niya naisip ang ideyang iyon. Ang mismong dahilan kung bakit hindi magkasundo ang parehong paksyon ng mga salamangkero ay dahil sa mga pagkakaiba na nasa kani-kanilang mga anyo ng mana. Pero sa mata ni Veronica, iba ang batang ito. Iniisip niya na malaki na ang hakbang na ginawa niya sa pag-enroll sa isang offensive magic academy, at kahit ang kanyang mana ay nagpapahiwatig na hindi siya isang purong healer. Ito ay isang obserbasyon na kahit si Will mismo ay hindi napansin na nagpaisip sa kanya kung ito ba ay isa sa mga kakayahang ibinigay sa kanya ni Truck-kun. Itinutok ang kanyang talim sa leg niya, inutusan niya itong magising at pag-alabin ang agresibong damdamin sa loob ng kanyang kaluluwa. Kung gagawin niya yon, magiging hindi siya mapipigilan at pupuksain ang sinumang hahadlang sa kanyang daan. Dumating ang kinabukasan na pinag-iisipan ng ating bida ang usapan nila ng kanyang guro kahapon. Gumamit siya ng maraming iba't ibang halimbawa para ipakita ang kanyang punto, at ang talagang ikinagulat niya ay kung bakit tila wala siyang anumang uri ng pag-uusig laban sa mga regular na healer. Tapos nariyan pa ang katotohanan na nakabuo siya ng teorya noon din na may katuturan. Nagsisimulang isipin ni Will na ginagamit din niya ang parehong paraan, ngunit naputol ang kanyang pag-isip dahil sa isang instructor na bastos na tinawag siyang healer. Espesyal ang klase ngayon dahil magkakaroon ng maraming isahang labanan. Kaya niyang lumahok kasama ng iba. Siyempre, kung makakagamit man siya ng offensive magic o hindi ay problema na niya yon. Natapos na rin ng walang hiyang guro ang kanyang mga tambalan. At walang kahit anong duda, ipinares ng lalaking ito ang ating bida laban kay Ulpis, ang blonding gago noong nakaraang araw. Hindi inaasahan ng ating bida ang laban na ito kay Ulpis dahil galing ang bata sa isang sikat na akademya ng mga maharlika at mayroon itong lahat ng suporta. Siya ay isang anak mayaman, ngunit higit pa riyan, siya ay talagang isang makapangyarihang offensive mage. Inaakala na ni Ulpis ang pagkapanalo at nilalait ang ating bida, iniisip kung tatakbo ba ito pabalik kay Mommy pagkatapos masira. Sinusubukan ng ating bida ang kanyang buong makakaya na hindi maasar sa tangang ito. Kahit nagaling siya sa hinaharap at alam niyang bata ang kalaban niya, naiinis pa rin siya. Ang maganda ay gusto ni Will na subukan ang teorya ni Veronica sa totoong laban, kaya interesado siya sa laban. Hiningi niya ang atensyon ng propesor at tumangging sumuko. Sa halip, may panukala ang ating bida na sinasabing wala siyang talento sa offensive magic, na magiging sayang lang sa oras para sa laban na ito. Kaya itinaas niya ang pusta at diretsong idineklara na alis siya sa Squartz Academy kung matatalo siya sa laban na ito. Tuwang-tuwa ang propesor na marinig ang mga salitang iyon, ngunit ang kapalit ay kung mananalo ang ating bida, papayagan siyang kumuha ng regular na klase. Ito ay isang nakakainsultong panukala, ngunit sobrang mayabang ni Ulpis na tawa siya ng tawa, sinasabing kung gaano kakatawa-tawa ang ideya ng isang tagumpay. Iniisip pa niya na nag-ilusyon lang si Will sa kanyang Dululu Island na walang tsansang manalo. Sawang-sawa na ang instructor sa kanila at tinanggap ang panukala, inutusan ang parehong kalahok na pumwesto. Sumenyas siya sa simula ng laban, na nagsimula sa mahinahong pag-activate ni Ulpis ng offensive magic. Nagpakita siya ng isang grupo ng mga nagniningning na punyal. Ito ang kanyang espesyalidad na tinatawag na knife creation magic. Sa madaling salita, si Bro ay isang mumurahing Gilgamesh na may mga espadang kasing liit ng titi bilang sandata. Pinakawalan ang lahat ng punyal sa direksyon ni Will, ipinagsigawan niyang walang paraan para sa isang hamak na healer na ipagtanggol ang sarili. Pero ang ating bida ay nakabodha pose at handa nang i-activate ang kanyang domain expansion. Sa sandaling inactivate niya ang kanyang teknike, nagawa niyang sabayan ang bilis ng mga punyal at saktong nailagan ang lahat ng ito. Ito ay isang teknike na tinatawag na life manipulation, isang bagay na gagamitin para manipulahin ang mismong esensya ng mga nabubuhay na nilalang malapit sa kanya, na pinapalakas ang kanilang hanggang sa sukdulan. Pero hindi lang iyon. Maaari rin niya itong gamitin bilang isang atake mula sa parehong paraan. Nataranta si Ulpis at tinawag itong isang tsamba lang, pero ang ating bida ay nag-ipon ng aura sa parehong pose. Sinalo niya ang punyal ng mumurahing Gilgamesh bago tinaga ang lahat ng iba pa na may angas ni Shiro Emiya. Ang mga sandata ay humina at wala pang nagawang pinsala hanggang ngayon. Pero nagsisimula pa lang ang ating bida, at sa isang punyal, balak niyang tapusin ang laban na ito. Hindi maintindihan ng mga manonood kung ano ang nangyari. Ang isang healer na gumagamit ng offensive attack ay hindi maproseso sa kanilang utak. Sa katotohanan, ginagamit ni Will ang healing magic bilang atake, at hindi kailanman gumamit ng offensive magic. Gipit si Ulpis at nagyayabang kung paano siya nagpipigil sa buong panahon. Tila, kayang paramihin ni Bro ang bilang ng mga kutsilyo sa kanyang pagtatapon na para bang may magbabago.
Pinabagsak niya ang mga gintong bala sa healer sa galit, ngunit kaswal na sinimulang tagain ng ating bida ang bawat isang punyal. Sa pagtatapos ng kanyang depensa, lahat sila ay durog sa lupa. Iniisip pa rin ni Ulpis na sikat siya, kaya pinalaki niya ang sukat ng kanyang punyal na kasing liit ng titi. At naku, mukhang medyo kahina-hinala ang anggulong iyon kung ako ang tatanungin. Gayunpaman, naiintindihan ni Will na mahirap kalabanin si Ulpis dahil sa kanyang talento at pag-unawa sa mahika. Para dagdagan ang pagiging komplikado at lakas ng putok, pinilit ni Ulpis na umikot ang kanyang punyal, na parang naghagis ng isang misil sa direksyon ng ating bida. Hiram ni Bro ang Fire Arrow Furnace technique ni Sukuna para lang harangan din ni Will ang time na yon. Hindi na makapagnakaw si Ulpis ng anumang teknike mula sa ibang palabas at umuungol na lang sa pagkabigo. Samantala, iniisip ng ating bida na dapat niyang unti-unting dagdagan ang kanyang lakas. Ang mabangis na bala ay madaling nailihis na ikinagulat ni Ulpis. Bago pa siya makagawa ng anuman, nag-teleport si Will sa likod niya gamit ang instant transmission ni Goku na nangangakong pagagalingin siya pagkatapos nito. Pagkatapos ay direkta siyang sumugod para pumatay, ngunit sumingit ang instructor at nag-cast ng isang malaking pader na lupa sa pagitan nilang dalawa. Naniniwala ang instructor na tapos na ang laban at sinabihan silang dalawa na tumabi para sa susunod na Peres. Ang pagkatalo ay talagang nagpapakumbaba para sa mayabang na Maharlika. Ngunit masaya si Will na makakadalo na siya sa mga regular na klase mula ngayon, na ikinainis ng walang kwentang instructor na ito. Pagkatapos dito, umalis siya agad, pinag-iisipan ang kanyang karanasan sa laban. Sa wakas, nakalikha na siya ng sarili niyang bersyon ng offensive magic, at sapat itong malakas para talunin ang isang mahusay na salamangkero. Lahat ng ito ay salamat sa gabay ni Veronica. Para naman sa talunang gago, tinulungan siya ng instructor. Humingi ng pabor si Ulpis sa kanyang guro na huwag ipaalam sa kanyang ama ang tungkol sa laban na ito. Pareho silang mga one Reddit haters na hindi matanggap ang pagkatalo. Sa susunod na eksena, makikita natin si Will sa silid-aralan. Maaari siyang kumuha ng klase dito at pagbutihin ang kanyang pag-unawa sa attack magic. Pumasok ang instructor sa silid at sumulyap kay Will bago simulan ang klase. Sa ngayon, ang kanyang mga klase ay pangunahin pa lang. Isang homeroom teacher ang karaniwang humahawak sa lahat ng klase. Pinaka-interesado si Will sa klase ng paggawa ng mga mahikang kagamitan, naaalala ang isang katulad na konsepto sa Healing Academy. Ang aralin ngayon ay tungkol sa paglikha ng mga ice bomb. Mamimigay ang instructor ng mga materyales para buuin at iproseso ng mga estudyante. Naalala ni Will na hindi talaga siya gumawa ng mga sandata sa kanyang nakaraang buhay, tanging mga recovery item lang. Ngunit sa Offensive Academy, inaasahan sa kanya na gumawa ng mga sandata para sa labanan. Ang mana na ginagamit para sa layuning ito ay malinaw na dynamic mana, ngunit pagdating sa paglikha, hindi gaanong mahalaga ang kalikasan ng mana. Kaya naman hindi magkakaproblema si Will kahit na may sobra siyang static mana. At nang tignan niya ang mga materyales, nakakita siya ng mga piraso ng ice golem at pinulbos na sanga ng apoy. Sinunod niya ang mga tagubilin at hinalo ang piraso, pero bigla siyang nakaranas ng mabilis na pagbabago. Sa huli, inihagis ni Will ang piraso ng yelo gamit ang body enhancement, na naging sanhi ng pagputok at pagsabog nito, at nag-iwan ng mga tulis ng yelo. Humanga ang ating bida, pero ang ginawa niyang ito ay sukdulang kawalang-galang sa kanyang klase. Pinagalitan siya ng instructor at diretsahang sinabi na babawasan niya ang puntos sa grado ni Will. Nagtawanan ng ibang mga nambubuli, lalo na si Ulpus, na senyales na kasabwat niya ang guro. Ang susunod na klase ni Will ay malapit na, tungkol sa mga mahiwagang nilalang. Nakakuha siya ng isang cute na salamander habang idinidiin ng instructor sa mga mabababang estudyante na makinig ng mabuti. Medyo hindi komportable ang ating bida sa malapit na distansya sa isang mahiwagang nilalang. Ang maliit na makinang pamuksa na ito ay nagbuga ng kanyon ng apoy na naging sanhi para ilagan ito ni Will. Sa katotohanan, imahinasyon lang iyon ng ating bida na nakuha pa ang atensyon ng instructor na kinuha ang kanyang pinagkakatiwalaang kaldero. Hindi maganda ang takbo ng mga bagay at nagsisimula ng maintindihan ni Will kung ano ang nangyayari. Pinapayagan siyang lumahok ng instructor sa mga klase pero sa totoo lang ay pinahihirapan siya sa bawat klase. Ibig sabihin, hindi siya matututo kaya kailangan niyang gumawa ulit ng paraan sa kanyang sitwasyon. Pinapanood siya mula sa malayo ng isang kakaibang estudyante na tila naiintindihan ang double standards na nangyayari dito. Nagpatuloy ang pambubuli ng walang katapusan. Kinailangan ni Will na protektahan ang sarili hindi lang sa mga estudyante, kundi pati na rin sa mga katawa-tawang tanong ng instructor na wala sa syllabus. Ang kanyang mga puntos ay bumagsak sa lupa, at kahit pagkatapos ng klase, nakakita siya ng tambak ng basura sa kanyang kwarto. Nang sinubukan niyang harapin ang supervisor tungkol sa problema, lalo pa siyang pinarusahan nito sa pamamagitan ng pag-alis ng kanyang pribilehiyo sa hapunan, bugbog sarado talaga ang bida natin. Bumagsak siya sa kanyang kwarto, na pagtantong puno ng mga galit sa kanya ang akademiyang ito. Kung kailan siya nakagawa ng isang positibong hakbang, ngayon ay kailangan niyang harapin ang sandamakmak na hamon para malampasan ulit.
Naiintindihan ni Will na ang kasalukuyan niyang bilis ng pag-unlad ay nakakabuti sa kanya at ayaw niyang hayaang guluhin siya ng mga nambubuli. Ang pinakamaganda ay nilabanan niya ang isa sa kanila at nanalo talaga, kaya't mayroon siyang ganap na patunay na maaari siyang maging attack mage na lagi niyang pinapangarap. Nakatuon sa positibo, naaalala ni Will ang pagkuha ng kanyang aklat aralin para makapag-review na siya ng takdang aralin at makapag-aral ng maayos. Dumating ang sumunod na araw at sa kanyang lubos na pagkabigla, walang guro o sinumang tao sa paligid. Karaniwang dumarating ang instructor sa oras na ito pero iisa lang ang estudyante na malapit sa kanya. Para bang ang balita ng biglaang pagbabago sa schedule ay hindi ipinaalam sa ilang mga estudyante. Inis na tumayo si Will para kausapin ang babae. Nilapitan niya ito na ikinagulat ng babae. Gusto lang malaman ng ating bida kung nagbago ba ang klase magdamag at tiyak na may kaugnayan ito doon. Galit ang instructor sa ilang mga estudyante at kasama rin siya sa listahan kaya pareho silang lagot. Iniisip niya na magandang ideya para sa dalawang binubuli na nag-iisa na magkasundo at nararamdaman ni Will ang kanyang takot. Kaya inalok niya ang kanyang kamay, nag-aalok na maging kaibigan niya. Natigilan ang babae at yumuko ng may lubos na paggalang sa kanya. Ipinakilala siya bilang si Erica Glenn, ang unang kaibigan ni Will sa bagong akademya. Para sa kanya, normal lang na wala siyang kasama dahil huli siyang pumasok sa klase at isa siyang healer. Idiniin ni Erica na palaging pinag-uusapan ng mga tao kung gaano kahina ang mga healer na ikinagulat ni Will. Siya mismo ay hindi mahilig magyabang tungkol sa mga kaibigan kahit na isa siyang offensive mage. Sa pagmamasid sa kanyang personalidad, naiintindihan ni Will na ang matinding diskriminasyon laban sa mga healer ay tila kultura na ng Squartz Academy. Totoo na ang mga offensive mages ay lumalaban sa harap, kaya mayroon silang lahat ng dahilan para kamuhian ang mga healer na nananatili sa likod. Kahit sa kanyang nakaraang buhay, naitatag ni Will ang kanyang sarili bilang isang sikat na healer para sa kaharian. May kredibilidad siya noon, pero dito sa Attack Academy, iba ang mga bagay. Lalamunin si Will ng diskriminasyon ng akademya kung hindi niya ito lalabanan. Nagtanong si Erica tungkol sa kanyang intensyon sa pagpunta sa Offensive Academy. Inayos ang kanyang mga iniisip, sumagot si Will na tumatanggi siyang tanggapin ang kanyang realidad bilang isang healer at balak niyang sumali sa mga nasa harap. Niyugyug siya ng kanyang dahilan, pero nilinaw ni Will na mayroon siyang mga personal na dahilan na sumusuporta sa kanya. Tungkol naman sa intensyon ni Erica, tila kabilang siya sa isang maliit na pamilyang maharlika sa probinsya. Dahil walang anak na lalaki sa kanilang pamilya, inakala ng mga magulang na magtatapos na ang kanilang lahi. Kinuha niya ang mga bagay sa sarili niyang mga kamay, iniisip na ang pagiging isang makapangyarihang attack mage ay makakatulong sa kanya na maging pinuno ng pamilya sa pamamagitan lamang ng estado. Ito ay isang naintindihang layunin sa mata ni Will, pero ang problema ni Erica ay wala siyang kahit katiting na talento sa mahika. Wala rin siyang mga kaibigan at binubuli rin sa klase. Sa kabutihang palad, masaya siyang nagkaroon ng kaibigan sa ating bida. Tinatawag siyang isang underachiever na aliw sa kanya kahit mababa ang kanyang mga grado. Wasak na wasak ang bida natin pero nagbibiro lang siya. Sa anumang kaso, ipinaalala niya sa kanya na ang mga inaasahan ni Erica ay matutupad sa lalong madaling panahon. Nang hindi nagpapaliwanag pa, dinala siya ni Will sa ibang silid-aralan kung saan ginaganap ang totoong klase. Natagpuan nilang 200 patungo sa totoong klase para lang ituring silang huli ng mahuhula ang instructor. Humingi ng paumanhin si Will sa hindi pagkaalam tungkol sa biglaang pagbabago sa schedule ng klase, pero itong gagong ito ay may pako sa puwet at hindi sila pinatawad. Para parusahan si Will, nagpasya siyang bigyan siya ng isa pang tanong. Masamang balita ito. Alam na ni Erica na hindi nakuha ng ating bida ang karamihan sa mga nakaraang klase na nangangahulugang wala siyang alam. Tumingin sa pisara, sinuri ni Will ang problema sa kanyang isipan habang idinidiin ng kanyang guro na babawasan ang mga puntos kung hindi niya makuha ang tamang sagot. Lalo pang kinutya ni Olpis si Will, alam na malapit na siyang bumagsak. Pero ang ating bida ay malalim sa konsentrasyon, kaya kinuha niya ang tisa at nagsimulang magsulat ng masidhi. Bawat salita ay nakakuha ng atensyon ng klase. Kahit si Olpis ay iniisip na isa lang itong pagpapasikat. Sa katotohanan, nalaman ni Will ang tamang configuration na nagpailaw sa magic circle sa pisara. Hinigitan niya ang inaasahan ng lahat, pinatahimik ang buong silid, kasama na ang kanyang walang kwentang instructor. Napilitang aminin ng guro na tama ang sagot na ikinagulat ni Olpis at maging ni Erica. Imposibleng na-decode ng bagong bata ang sagot kahit na lumiban siya sa lahat ng klase. Pagkatapos mismo ng nakakainis na klaseng iyon, agad na gustong malaman ni Erica kung paano niya nalutas ang tanong na iyon. Ipinaliwanag ni Will na madali lang itong sagutan dahil natutunan niya ito mula sa aklat aralin. Nabasa na niya ang aklat aralin kaya alam na niya kung ano ang aasahan. Ang pinakagulat sa kanya ay nilamon ng lalaking ito ang buong libro sa isang gabi lang. Binasa lang ito ni Will sa unang pagkakataon at natapos agad ang libro. Tinawag itong isa sa pinakamagagandang libro tungkol sa offensive magic. Mayroong mga pangunahin at advanced na aplikasyon na nabanggit.
Lahat ay sakop ng may masusing detalye. Kaya niyang pag-aralan lahat ng ito ng mag-isa, ngunit kung walang kaunting pag-unawa sa mahika, ang pagbabasa ng teksto ay isang pasanin. Ang magandang bagay kay Will ay palagi siyang magaling sa theoretical studies, kaya niyang pamahalaan ng walang gaanong hirap. Natutunan niya ang lahat tungkol sa offensive magic sa isang gabi lang, binabasa ito na parang isang kathang-isip na nobela. Habang siya'y natutuwa, si Erica naman ay natatakot. Ang librong kanyang binasa ay ang kinatatakutan sa kanilang akademya, isang bagay na hindi maisasalin ng walang gabay ng guro. Nagsisimula na siyang pagsisihan ang kanyang paunang palagay na tawagin siyang isang bigo, at napagtanto na siya lang ang kulelat sa paligid. Ayaw ng babae na iwan siya sa pinakamababang ranggo, habang tinitiyak sa kanya ng ating bida na tuturuan niya siya sa anumang nahihirapan siya. Tutal, magbesti sila mula sa isang klase. Ngumiti ng malapad si Erica, masaya na matanggap ang kanyang tulong. Ang katotohanan ay pumunta dito ang ating bida sa paaralan para sa kanyang mga layunin, hindi para magpakabuting loob gamit ang kapangyarihan ng pagkakaibigan. Pero dahil mag-isa siya, kakailanganin niya si Erica. Kaya sinabi niya sa kanya ang tungkol sa isang pabor na kailangan niyang gawin para sa kanya. Ang paparating na klase ay ang General Offensive Magic Class, isa na hindi pa niya napapasa at ang pangunahing dahilan kung bakit hindi niya ma-access ang iba pang klase. Iniisip ni Erica na madali na lang niyang magagawa ito ngayon na tinalo na niya si Ulpis, ngunit iba ang katotohanan. Sa totoo lang, hindi magamit ni Will ang General Offensive Magic tulad ng iba, pero mayroon siyang magandang ideya. Ang plano ay nangangailangan ng tulong ni Erica para siya ay magtagumpay. Sa susunod na eksena, muling nagtipon ang mga estudyante sa training grounds. Pagdating sa offensive magic, mayroong dalawang sanggay, General at Unique Magic. Ang General Magic ay tumutukoy sa mga spell na may tamang formulasyon, na ginagawang madaling ma-access ng lahat sa pamamagitan ng mga formula. Kabaligtaran ng pangkalahatang gamit nito, ang Unique Magic ay nagmumula sa loob mismo ng isang gumagamit, tulad ng espesyal na knife creation magic ni Ulpus. Kasama sa kurikulum ng akademya ang mga klase para sa parehong uri ng offensive magic para mapahusay ng mga estudyante. Siyempre, ang Unique Magic ay hindi humahantong sa isang tamang sagot. Kaya para sa isang tulad ng ating bida, ito na talaga ang pinakamadaling paraan para makadalo siya sa mga ganoong klase at manalo. Sa kasamaang palad, hirap siyang matuto ng pangkalahatang offensive magic, at alam na alam ito ng kanyang guro. Sinasamantala ng husto ang healer, pinuri siya ng instructor para sa kanyang theoretical skills at iniisip kung anong gagawin niya sa mga practical. Tutal, dapat bumagsak si Will sa klaseng ito kung hindi man lang siya makagamit ng basic magic. Idiniin ng instructor na ang assignment ay hindi naiiba sa lahat ng mga naunang pagsubok na ang layunin ay tumira sa target. Muli, hinamak niya si Will sa pagsasabing ito ay isang napakasimpleng gawain, na nangangahulugang kung mabigo siyang gawin ang isang bagay na napakapundamental sa akademya, hindi siya makakapagtapos. Habang nag-iisip, naaalala ng instructor kung paano ginamit ng bata ang healing magic sa mga offensive maneuver, at kung paano pinapabuti ng healing magic ang pangkalahatang stats ng katawan. Pero iba dito dahil hindi kayang gumamit ni Will ng bagay tulad ng offensive magic. Gusto lang niyang mawala ang batang ito at sumuko sa kanyang klase, pero hindi aalis ang bida natin at mumingiti lang sa sitwasyon. Halos mapamura sa gulat ang instructor nang makita niyang nilamon ng apoy ang kamay ni Will. Walang kahit anong dahilan kung bakit kayang mag-cast ng ganoong magic ang batang ito. Pero huwag magpalinlang. Ito ay isang tusong taktika lamang na ginagamit ng ating bida. Ang buong stratehiya niya ay nakasalalay sa paglikha ni Erica ng fireball gamit ang kanyang bersyon ng General Offense Magic. Pagkatapos ay inilagay niya ang fireball sa loob ng buntot ng salamander. Sunod, maingat na ginamit ni Will ang auto-healing para palakasin ang apoy, habang itinatago ito sa kanyang kamay. Sa madaling salita, ginagawa niya ang ginagawa ni Gojo Satoru sa kanyang reversed curse technique para mapanatili ang limitless. Ito ay walang katapusang paghilom. Pero kahit ganoon, nagduda si Erica sa kanyang paraan, tinatanong kung anong klaseng tao ang kaharap niya, hindi alam na siya ang pinakamagaling na healer sa buong sangkatauhan dati. Sa madaling salita, itinigil niya ang healing magic pagkatapos niyang buksan ang kanyang kamay, para magmukhang nagpalabas siya ng fireball mula sa kanyang palad. Sunod na ang madaling parte. Tinira lang niya ito sa target, at tinamaan ito ng sapul. Ang instructor, nanginginig na parang dahon ng loko. Napahiya na naman siya ng kanyang estudyante. Ang galing ng ilusyon na kumbinsido siyang nag-cast si Will ng offensive magic. Dahil dito, nakakuha siya agad ng pasadong grado, pinalakpakan ni Erica, at lubos na ikinagulat ng mga manonood. Higit sa lahat, galit na galit si Ulpis. Pagkatapos ng klase, kinumpronta niya ang guro para humingi ng sagot. Pareho silang walang ideya kung ano ang nangyayari. Walang lohikal na paraan para matutunan ni Will ang General Offense Magic. Nasaktan ang ego ni Ulpis dahil sa pagkatalo niya, at ngayon, sumusobra na ang healer na ito. Handa pa ang loko na magreklamo sa kanyang ama para wasakin ang klase.
Maging ang guro ay natigilan sa kanyang pagkapursigido, habang ang mayabang na noble ay umalis at inutusan ang instructor na gawin ang lahat para paalisin ang healer sa kanilang klase. Gipit ngayon ang gagong guro dahil ang paglabag sa mga patakaran ay may panganib na matuklasan. Sa kasamaang palad, matagal din niyang pinaghirapan ang trabaho niya sa akademya, kaya hindi niya ito pwedeng mawala ngayon. Tinitimbang ang mga panganib, nagpa siya ang instructor na mas mabuting sumugal at tanggalin ang healer na sumusubok gumawa ng pangalan sa kanilang akademya. May matinding alitan ang loko sa isang 15 taong gulang na estudyante at sa huli nagpasyang siya na mismo ang kumilos. Pagkatapos ng klase sa training grounds, ipinatawag ng instructor si Will ng mag-isa. Tinakot ng loko ang bida natin, pero tinanggap ito ni Will bilang isang papuri, masyadong manhid para maintindihan ang sitwasyon niya. Sinabi ng instructor na gusto niyang pabagsakin ang kumpiyansa ng bata, lalo na't nilaktawan nito ang maraming klase noong una siyang dumating sa akademya. Hindi naman ito kasalanan ng bida natin dahil itong gagong guro ang tumangging payagan siyang pumasok sa mga klase na yon sa simula pa lang. Nang atuwiran si Will na napag-aralan na niya ang mga materyales mula sa kanyang mga kaibigan at sa sariling pag-aaral, kaya walang dapat ikabahala. Pero ang gurong ito ay tiraniko sa kanyang pamamaraan at walang pakialam, naniniwalang kailangan ni Will ang bagong araling ito. Ang nilalaman ay siya ang magpapasya bilang instructor. Kaya dito, sasali sila sa isang tamang mock battle. Kakaiba para kay Will na kailangan niyang labanan ang isang guro ng walang dahilan, at alam ng instructor na ito ay hindi patas. Kaya binigyan niya ng handicap ang bata. Kung makakatama si Will kahit isang beses lang, siya na ang ituturing na panalo sa munting pagsusulit na ito. Sa ganitong kalamangan, inaasahan ng instructor na hindi aatras ang bata at seryosohin ang laban. Siyempre, hindi man lang sumagi sa isip ng payasong ito ang ideya ng pagkatalo. Ganoon siya katiwala sa kanyang mga kakayahan. Samantala, ang bida natin ay malalim ang iniisip, pinag-ugnay ang mga nangyayari. Tinanggap ng bata ang mga kondisyon ng duelo na ikinatuwa ng guro. Nagsimula agad ang laban sa paggamit ng instructor ng isang earth spell mula sa lupa. Sa kabutihang palad, may kaunting alam si Will sa fighting style ng kanyang guro. Alam niyang dalubhasa ang taong ito sa earth magic, kaya mabilis niyang naiwasan ang unang atake. Pero ang parehong atake ay biglang naging agresibo at pinilit siyang umiwas muli. Binubugbog si Will ng maraming tama, pero maayos siyang nakakaiwas. Tinutuya siya ng guro sa walang tigil niyang pag-iwas. Pero ang kasalukuyang problema ni Will ay kung paano haharapin ang nakakainis na earth magic na pwedeng gamitin ng walang tigil. Tapos, ang atake niya ay may napakalawak na abot, kaya't ibang-iba ito kay Alphys. Kasabay nito, hindi pa tapos ang loko at nag-ultra instinct sa bawat tama. Pinaliit ni Will ang distansya at sumugod sa kanyang guro na nagpalabas pa ng earth magic, gumawa ng pader mula sa magkabilang gilid bago ito isara, at naipit ang bata na parang sandwich. Mukhang ito na ang kanyang katapusan hanggang sa makita niya ang kanyang estudyante na bumababa mula sa langit na may hawak na punyal. Ito na lang ang pagkakataon niya, kaya sinaksak ni Will ang kanyang guro at tinamaan ang ulo nito. Sa kasamaang palad, gumawa ang lalaking ito ng matibay na baluti na sumangga sa tama. Pilit na iniiwasan ng estudyante ang susunod na atake ng instructor at muling lumayo. Tinawag ng ahas na ito na kaawa-awa ang kanyang estudyante at ipinakita ang kanyang makapangyarihang ironclad armor. Maging si Will ay tingin na napaka-cringe ng pangalan, habang tinutuya siya ng kanyang guro sa paggamit ng imitasyon ng general offense magic. Minamaliit niya, pinapagalitan, at hinahamak ang kumpiyansa ng estudyante sa pag-iisip pa lang na maging isang attack mage. Gayunpaman, buong kumpiyansang ipinaalala ng mapagkumbabang estudyante sa instructor na pinayagan siya ng healing magic na pag-aralan ang katawan ng tao ng detalyado. Sa ganitong paraan, naintindihan niya na karamihan sa mga tao ay pinipigilan ang kanilang lakas para hindi makapatay. Ang sarili nilang mga katawan ay hindi kayang tagalan ang kanilang buong lakas, at ang paglampas sa limitasyong iyon ay magiging sanhi ng pagkasira ng kanilang mga katawan. Tinanggap ito ng instructor bilang isang insulto dahil sinusubukan siyang turuan ni Will na parang ang galing-galing. Pero ang punto ng bata ay simple lang. Kung may makakatanggal ng limiter ng katawan ng tao, makakakuha sila ng napakalakas na kapangyarihan kapalit ng pagkasira ng kanilang katawan. Pero ang magandang bagay para kay Will ay isa siyang healer, kaya gagayahin niya si Izuku Midoriya. Okay lang sa kanya na madurog ang kanyang mga braso sa proseso. Natigilan ng instructor sa determinasyon ng bata, habang kalmado at buong tapang siyang lumapit sa guro niya na iniisip pa ring walang epekto ang cringe niyang armor. Inihanda ni Deku ang kanyang Texas Smash. Ay, putek. Teka, maling kwento na naman. Sumigaw ang kanyang guro habang winawasak ni Will ang kanyang armor gamit ang kamao. Hindi lang sinira ng loko ang armor, iniwan din niyang mas bugbog sarado ang mukha nito kaysa kay Jake Paul sa laban niya kay Anthony Joshua. Ipinaalala ni Will sa mahal na instructor na huwag pangunahan ang tadhana ng isang estudyante at gumaan ang kanyang loob nang maalala muli ang gabay ni Veronica. Siya lang ang dahilan kung bakit niya nailabas ang ganitong kalakas na kapangyarihan mula sa healing magic na mayroon na siya.
Alam ni Will na mas lalakas pa siya. Pero habang malalim ang iniisip niya, biglang sumalakay ang instructor gamit ang isa pang earth column. Sa kabutihang palad, nakaiwas siya, pero hindi ito sapat para pawiin ang nag-aalab na galit ng lalaking ito. Hindi inaasahan ni Will na atakehin siya ng patalikod, lalo na't naipasa na niya ang kondisyon ng pagsubok. Naglabas pa ng kasinungalingan ang instructor, sinasabing walang mga saksi para kumpirmahin ang ganoong bagay, na nangangahulugang technically hindi man lang siya tinamaan ng isang healing mage. Tumanggi siyang kilalanin ang kanyang pagkatalo sa kamay ng isang hamak na healer, at nagpakawala pa ng mas maraming earth spells laban sa ating bida. Nagsisimula ng mapuno si Will sa ako ang batas na seto kaiba bullshit na diskarte ng lalaking ito. Pero dahil natanggal na niya ang kanyang mga limiter, kaya niyang kumilos sa bilis ng rocket at muling lampasan ito. Hindi man lang na proseso ng instructor ang biglaang pagsugod ni Will habang inihahanda ng bata ang kanyang mabigat na kamao, handang durugin siya sa pangalawang pagkakataon. Kahit ang kanyang cringe na armor ay hindi lalabas sa tamang oras para iligtas siya sa suntok na ito, pero biglang tumigil ang suntok. Bago pa man bumaon sa mukha niya, tumigil ang suntok. Para bang tumigil na mismo ang pag-agos ng panahon. Tumama ang suntok ni Will sa kanyang mukha na nagpahiya sa instructor habang dinaramdam niya ang matinding sakit. Mas malala pa itong kahiyahiya at mabagal na suntok kaysa sa huling atake. Hindi man lang siya makatakas ngayon o sumigaw para iligtas ang buhay niya. Nakakatawa talaga ang eksena dahil ang isang suntok na ito ay umaabot ng halos 50 panels. Sa wakas, gumamit si Will ng tunay na lakas at pinatalsik ang lalaki na naging sanhi ng pagbagsak nito sa lupa. Sa buong panahong iyon, gumagamit pala ang healer ng isa pa sa kanyang mga healer tricks. Binalik niya ang instructor sa realidad, ipinapaliwanag kung paano isang saglit lang ang lumipas sa totoong mundo. Pero huwag kang mag-alala. Hindi siya tulad ng kanyang guro na walang ipinapaliwanag at maayos na ibinabahagi kung ano ang nangyari. Una, nang tumama ang suntok ni Will, ginamit niya ang isang illusion enhancement spell. Ang spell na ito ay dapat magpagaling sa mga taong may mahinang pandama tulad ng paningin. Pero kamakailan lang, ginagamit na ito ng ating bida sa laban para pabilisin ang kanyang kilos at reaksyon. Pwede niya itong gamitin laban sa kalaban, na sobra-sobrang pinasisigla ang kanilang mga pandama, na nagpapaniwala sa kanila na ang isang segundo ay 100 segundo. Dahil dito, nagmumukhang mas masakit ang atake dahil ito ay brutal at parang pagpapahirap. Sa huli, ninisya ni Will ang kanyang guro at nagtanong sa huling pagkakataon kung maaari na ba siyang pumasa sa klase. Bago pa man makasagot ang mayabang na instructor, hinawakan niya ang balikat nito at nagbabantang buburahin niya ang bawat bakas ng diskriminasyon ng guro sa mga healer. Ang dating mukhang inosenteng healer ay mukha ng demonyong hari ngayon at idiniin na ang tanging layunin niya ay mag-enjoy sa kanyang mga klase, na nangangahulugang kung guguluhin na naman siya ng lalaking ito o ng kanyang mga estudyante, magiging masama ang kahihinatnan nito para sa kanya. Tinapos ni Will ang kanyang panukala ng may malawak na ngiti na nagtatapos sa kanilang paghaharap. Nang gabing iyon, nakita ang instructor na naglalakad-lakad sa pagkataranta, tinatanong sa sarili kung anong uri ng halimaw ang nakaharap niya. Dati, naniniwala siyang lahat ng healing mage ay sobrang hina at sunod-sunuran sa utos ng mga frontline mage, pero iba ang isang ito. Mayroon siyang napakahusay na kasanayan sa pakikipaglaban at isang nakamamatay na hangaring pumatay. Nagkataon, nakasalubong niya ang blonding loko na gustong malaman ang resulta ng training session. Ngumisi si Ulpis sa paniniwalang natalo ang ating bida, pero pinatahimik siya na parang aso. Sawa na ang instructor sa kadaldalan ng Nepo Baby at sinabihan ang noble na huwag nang makialam kay Will. Para ito sa ikabubuti nilang lahat, at ito ang pinakamalaki nilang pagkakamali na isipin na si Will ay isang ordinaryong healing mage lang. Nagulat si Ulpis sa payo at muling binanggit ang banta ng kanyang ama, ngunit sa pagkakataong ito, hindi natakot ang instructor. Sa madaling salita, sinabihan niya ang blonding loko na magsumbong sa kanyang ama hanggat gusto niya dahil sa totoo lang, kung may ganoong impluensya si Ulpis, madali na sana niyang napatalsik ang healer noon pa. Hindi kumikilos ang pamilya Omen sa utos ni Ulpis, pero siguradong sigurado na kung patuloy nilang paglalaruan ang bagong bata, wawasakin niya sila ng tuluyan. Naiwang inis si Ulpis, hindi makapaniwala na lumala ang sitwasyon sa ganitong paraan. Matapos ang pambihirang bugbugan na yon, ilang araw ang lumipas. Katatapos lang ng klase. Relax lang si Will dahil ramdam niya na nag-iingat na sa kanya ngayon ang blonding noble. Hindi na siya gumagawa ng anumang kalokohan o nagkokomento. Sa ganitong paraan, makakapag-focus na sa wakas ang ating bida sa kanyang mga klase, ngunit hindi pa rin siya kontento sa kasalukuyang kalagayan niya. Sa ngayon, ang kanyang pangunahing layunin ay baguhin ang katotohanan ng pagkawasak ng sangkatauhan sa hinaharap. Ang tanging paraan para maiwasan ang ganoong madilim na kapalaran ay ang maging mas malakas. CJ, nakakatulong ang kanyang healing magic sa pagpapalakas ng katawan, pero limitado lang siya sa mga pangunahing atake ng lakas sa ngayon. Maganda rin ang sensory enhancement para sa mga ilusyon, pero wala itong binatbat kumpara sa iba't ibang estilo ng pakikipaglaban ng offensive magic.
Naiintindihan ni Will na kailangan niyang bumuo ng isang ganap na bagong estilo ng pakikipaglaban para makahabol. Ipinaliwanag niya ang eksaktong proseso ng pag-iisip na ito kay Assistant Professor Veronica, muling humihingi ng kanyang gabay. Kailangang pinuhin ang diskarte ni Will, pero may isa pang gustong sabihin si Veronica. Nag-aalangan siyang pakinggan kung ano ang sasabihin niya, pero sa huli ay binati niya ito sa lahat ng nagawa niya. Dahil sa kanyang mga ambag, walang tigil na pinag-uusapan ng mga guro ang healer. Isang healer mage ang nakakasabay sa mga nangungunang klase ng akademya, at hindi ito biro. Well, may ilang guro rin na galit sa kanyang pag-unlad, na inaasahan naman. Ang nakakatuwa, hindi talaga ipinagsabi ni Veronica sa kahit sino na siya ang dahilan sa likod ng kanyang pag-unlad. Hindi rin niya nagkaroon ng pagkakataong banggitin ito sa mga guro, dahil binabaliwala lang siya ng iba, dahil sa pagiging espesyal niya, kahit sa kanilang hanay. Nakahinga ng maluwag ang ating bida, dahil sa ganitong paraan, hindi siya mapapasok sa gulo. Ang payo niya ang nagdala sa kanya sa kinalalagyan niya ngayon, at ayaw niyang mapahamak ito dahil doon. Hindi ito iniinda ng propesor at inamin na, sa katunayan, nagpapasalamat siya sa kanya. Tulad ng sinabi niya dati, hindi man lang sinusubukan ng mga healing mage na isakatuparan ang kanilang mga teorya. Inilabas niya muli ang kanyang espada. Kakaiba, pero mukhang gusto niyang gawin yon at hinamon ang ating bida sa isang duelo. Malinaw na hindi inaasahan ni Will ang galaw na ito mula kay Veronica, ngunit talagang gusto niyang makita kung nasaan na siya sa kanyang antas. Ito ang pinakatiyak na paraan para tulungan siyang lumakas, pero hindi pa talaga handa ang ating bida at sobrang nataranta. Idiniin ng eskrimadora na hindi maghihintay ang kalaban at mabilis na sumugod mula sa kanyang pwesto. Bigla siyang lumitaw sa harap niya para tadtarin siya, isang bagay na nagawa ni Will na salagin sa huling sandali. Halos hindi niya mapanatiling buo ang kanyang sandata laban sa mabibigat niyang atake, at patuloy siyang nilalamon ng sunod-sunod na hiwa. Kahit gamitin pa niya ang lahat ng kanyang boosts at bilis ng reaksyon, hindi pa rin siya makasabay sa kanya. Ang bagay tungkol kay Veronica ay higit pa siya sa mabilis. Ang babaeng ito ay ang personifikasyon ng kidlat. Ang kanyang espada ay eleganteng gumagalaw mula sa isang hampas patungo sa isa pa, na nangangahulugang sa isang labanan ng tibay, si Will ang unang bibigay. Habang tinitiis ang mabibigat na tama, naiintindihan ni Will na mayroon lang siyang isang pagkakataon para pahangain siya sa kanyang bilis na lumalagpas sa limitasyon. Sa ganitong paraan, mabibigla niya ito. Inilagay ang kanyang enerhiya sa kanyang sakong, sumugod ang ating bida na may sariling nakakabinging bagsik. Hindi inaasahan ng propesor ang manyobrang ito tulad ng kanyang hinulaan. At nang malapit nang tumusok ang talim sa kanyang mukha, mabilis siyang kumilos at sinalag ang atake sa pamamagitan ng literal na pagwasak sa kanyang sandata. Tapos na ang laban, at kahit sa pinakamahusay na pagsisikap ni Will, wala siyang panama sa galing ng elite na mandirigma. Ipinahayag ni Veronica ang kanyang pananabik. Hindi siya makapaniwala na kaya niyang gawin ang ganoong kabilis na galaw laban sa kanya. Ang ginamit niya kanina ay isang magic sword para kontrahin siya. Sa buong panahong ito, akala niya ay isa siyang healing mage na kayang gumamit ng mga offensive maneuvers, pero iba ito. Ang kasalukuyang kasanayan sa pakikipaglaban ng bata ay malapit sa tuktok ng leaderboard, pero tulad ng dati, hindi pa rin kontento si Will sa kanyang pag-unlad. Sinang-ayunan niya ang kanyang ambisyon at determinasyon na lumakas, at naiintindihan na hindi pagpapalakas ang kanyang huling layunin. Inaamin ni Will na sinusubukan niyang alisin ang limiter ng kanyang katawan, ngunit hindi iyon sapat tulad ng napatunayan ngayon sa kanilang laban. Gumawa muli ng analohiya ang propesor, sinasabing ang layunin ng isang espada ay higit pa sa simpleng pag-indayog. Pwede itong itusok at ibato, at ang healing magic ay dapat may mga aplikasyon ding ganyan. Sa kasamaang palad, nag-iisip na si Will ng mga katulad na ideya pero wala siyang maisip. Ipinaliwanag ng napakagandang eskrimadora na ang kanyang pagkukulang ay ang aktwal na karanasan sa labanan. Kulang siya sa intuwisyon para mabuo kung ano ang ibig sabihin ng lumaban. Sa pananaw ni Veronica, mas nangingibabaw ang karanasan kaysa sa kaalaman kapag ginamit ng tama. Kahit sa kanilang kasalukuyang laban, napansin ni Will ang isang maliit na bagay na ginamit niya. Naintindihan ang kanyang payo, nagtanong si Will kung dapat ba siyang magsagawa pa ng mga mock battle laban sa propesor. Nagustuhan ni Veronica ang diskarte, ngunit inirekomenda na sumali siya sa isang monster subjugation training mission. Nagulat ang bata. Sa wakas, magkakaroon siya ng malapitang karanasan sa isang sitwasyong buhay at kamatayan sa labanan. Sa katunayan, sumali siya sa parehong kompetisyon sa 3 akademya ng Squartz, Hillich, at Zilburn. Ipinagmamalaki ng 3 akademya ang mga estilong offensive, defensive, at swordsman. Ang kanilang mga estudyante ay dapat magsagawa ng mga subjugation request. Sa Hillich Academy, hindi sumali ang bata sa misyon mismo, pero sa pagkakataong ito, may pagkakataon siyang pumatay ng mga nakakatakot na halimaw at magkaroon ng karanasan laban sa darating na pagkawasak. Pinagtibay ni Will ang kanyang determinasyon para sa kanyang kauna-unahang subjugation mission. Pinanood siya ni Veronica ng may interes, pinaalalahanan siya sa mga kondisyon ng pagsali. Dapat patunayan ng bata ang kanyang kakayahan sa selection exam,
at may kumakalat na chismis tungkol sa isang henyo sa mga first year. Ang bagong layunin ni Will ay makuha ang pinakamataas na pwesto sa proseso ng pagpili laban sa kanyang mga kaklase. Nagtanong siya tungkol sa mga detalye ng selection exam. Ang simpleng pamantayan ay maglalabanan ang mga kandidato. Karaniwang 100 tao ang nagboboluntaryo at nagpapakita ng kanilang mga kasanayan, pinipili ang pinakamahusay sa pinakamahusay. Kahit ang ating bida ay nagsisimula ng magsawa sa patuloy na pagbibigay diin ng paaralan sa pakikipaglaban. Sa Helix Healing Academy noon, ilang boluntaryo lang ang sumali, na nangangahulugang kahit sino ay pwedeng makilahok sa misyon. Ngunit iba ang format sa Squads Academy, ipinagmamalaki ang isang proseso ng pagpili. Naalala ni Will ang masasayang alaala sa Healing Academy, iniisip kung kumusta na kaya ang kanyang dating master ngayon. Bumalik sa usapan si Veronica tungkol sa napakagaling na estudyante na may antas ng kakayahan na higit pa sa ilang mga instructor. Ibig sabihin, hindi madaling makukuha ni Will ang unang pwesto, kaya napaisip siya kung personal na bang nakilala ng assistant professor ang estudyanteng ito. Sa kasamaang palad, hindi pa niya nakikilala ang lalaking ito dahil mahilig siyang umiwas sa mga guro na para bang mas magaling pa siya sa kanila. Hindi man lang siya lumalapit para magtanong, pero bukod pa yon sa katotohanang nakakatakot siya. Sa kabila nito, nangako si Veronica kay Will na tutulungan niya ito sa pagsasanay para sa exam, isang bagay na nagpasaya sa kanya dahil si Veronica na lang ang pag-asa niyang gumaling. Dumako tayo sa araw ng selection exam. Pumasok si Will sa arena, napansin na mabilis lumipas ang panahon mula noon. Mas kumpiyansa siya ngayon kaysa dati dahil tapos na ang lahat ng kanyang paghahanda. Habang nakikihalubilo siya, may isang boses na tumawag sa kanyang pangalan. Ito ang chairman ng Magic Academy Alliance, si Arnalum. Masayang ibinalita ng prinsipal na patuloy na gumagaling ang kanyang apo mula nang pagalingin siya ni Will. Humingi pa ng paumanhin ang chairman sa hindi pag-aasikaso sa binata, kahit na iniligtas nito ang buhay ng kanyang apo. Ipinaliwanag ni Will na kahit nahirapan siya sa mga hamon ng akademya sa simula, ngayon ay ganap na siyang nakasabay ng walang problema. Sa katunayan, determinado pa siyang makuha ang unang pwesto sa selection exam, isang marangal na layunin na ikinahanga ng chairman. Sumingit sa kanilang usapan ang panira ng kasiyahan, isang instructor na binali ang mga sinabi ni Will at tinawag itong isang biro. Iniisip niyang masyadong minamaliit ng paslit na ito ang kanyang klase. At siya nga pala, si Bodrin ang field training supervisor para sa event. Ang nakakatuwa, nakilala na ni Will ang lalaking ito sa kanyang nakaraang buhay. Tinawag si Bod na Violet Lightning, kilala sa kanyang pambihirang mga resulta bilang hero class sa malaking digmaan. Sa kasamaang palad, hindi naging maganda ang pakikitungo nilang dalawa, at kahit ngayon, ganoon pa rin ang nangyayari. Tinakot ng masungit na macho mage ang healer sa pamamagitan ng pagdidiin kung paanong ang mundo ay puno ng mga henyo sa pakikipaglaban. Ang pagsasanay ay isang maliit na bato lang kumpara doon. Hayagan niyang nilait si Will, idineklara na walang tsansang manalo ang bata bilang isang healer. Hindi sumagot ang binata, habang inirekomenda ng chairman na ayusin nila ang kanilang argumento sa mismong exam, hindi bago ito magsimula. Sinabi ng instructor na tinuturuan lang niya ang paslit at idiniin na ang tunay na magwawagi sa exam na ito ay si Sirius mula sa kanyang klase. Itong binata ay parang kinopya lang na karakter mula sa Genshin Impact. Si Sirius Bluenote ang henyong inaasahan ng lahat at siya ring lalaking nakatakdang makaharap ng ating bida para sa unang pwesto sa selection exam. Mahigpit ang kompetisyon at nasasabik ang chairman na makita silang nagtititigan lang. Nang walang sinasayang na oras, pumasok ang mga kandidato sa contestant arena na napapaligiran ng nagsisigawang manonood na nag-aabang ng isang epikong laban. Nasa ikalawang hanay sa harapan sina Will at Erica, at nagulat ang healer na makita ang kanyang pagsali. Sa kasamaang palad, kailangan niyang sumali dahil kung hindi, mawawala ang kanyang mga pribilehiyo sa allowance sa akademya. Maging si Ulpis ay minamasdan ang ating bida mula sa malayo, habang opisyal na binabati ng chairman ang mga kandidato sa pag-abot sa puntong ito at umaasa na manalo ang pinakamahuhusay na mage. Ang unang round ay magiging isang preliminary round, kung saan matatanggal ang karamihan sa mga kandidato, at iwan lamang ang pinakamahuhusay para sa tamang pagpili. Ibig sabihin, maglalaban-laban silang lahat ng sabay-sabay, 100 estudyante laban sa isa't isa. Masyadong masikip ang lugar para sa kanilang laban, pero walang problema dahil ginamit ng chairman ang kanyang personal na domain expansion para ilipat sila sa ibang dimensyon. Hindi maisip ng mga estudyante kung saan sila dinala habang ang matanda ay nakatayo sa gilid mismo ng espasyo at ikinakalat sila sa iba't ibang lokasyon. Dinala si Will sa isang kagubatan sa likod mismo ng akademya. Nang mailipat na ang lahat ng estudyante, inihayag ng headmaster na inilagay silang lahat sa mga random na lokasyon. Ang layunin ay magtulungan ng matalino at iwasan ang mga napakalakas na kalaban. Ang lahat ng panimulang posisyon ay base sa swerte. Humahanga si Will sa hindi kapanipaniwalang kakayahan sa teleportasyon ng chairman dahil inilipat sila ng matandang ito ng sabay-sabay. Kaya naman, nagsimula na ang field training exam.
Una sa lahat, lumundag ang ating bida sa isang sanga bago i-activate ang Presence Concealment Spell. Sa ganitong paraan, maitatago niya ang kanyang presensya at kikilos ng palihim, nag-ingat sa paligid ng ibang kalahok. Nang lumingon siya, nakita niya ang tatlong estudyanteng naglalaban-laban. Ang isa sa kanila ay gumagamit ng isang malakas na Earth Golem na pwede nang maging Pokemon, habang ang isa namang babae ay may malaking Fairy Hammer. Pareho silang abala sa pagharap sa isa't isa, kaya nakalimutan nila ang ikatlong umatake, isang babaeng nagyelo sa kanila. Humangha si Will na makita ang lawak ng mga kakayahan ng ibang attack mages, at naniniwalang marami siyang matututunan sa kanila bukod sa pagnanais na makuha ang unang pwesto. Nagustuhan niya ang kanyang nakita at balak niyang iakma ito sa sarili niyang mga kakayahan. Tapos na ang laban at ang huling nakatayo ay ang lalaking may golem. Nagdiriwang sila sa pagkapanalo sa isang epikong laban. Samantala, dumating ang ating bida at biglang sumulpot para gulatin sila. Hinawakan ni Will ang kanyang ulo at inactivate ang consciousness blockade na agad siyang pinatulog. Isipin mo na para itong mini version ulit ng Infinite Void ni Gojo. Sa kakayahang ito, kayang manipulahin ni Will ang life force ng kanyang kalaban at pilitin silang mawalan ng malay, pero kailangang maging mahigpit ang kanyang hawak kung hindi ay hindi gagana ng maayos ang dalaw. Ito ay isang teknike na hiniram niya kay Veronica sa kanilang mga sesyon ng pagsasanay. Sa kalagitnaan ng pag-isip, halos hindi napansin ni Will ang paparating na atake. Umiwas siya sa mga maikling punyal at agad na naalala na ito na naman ang tangang iyon. Sa pagkakataong ito, dinala rin ng bata ang kanyang mga kaibigan. Naniniwala si Ulpis na sinusubukan lang niyang pumasa sa exam na ito tulad ng ibang estudyante, pero lamang siya sa bilang sa isang sitwasyong 3 laban sa 1. Inactivate ni Ulpis ang Knife Creation Magic. Nilagyan ng laso ng isang alipores ang kanyang mga punyal. Gumamit ang huling alipores ng Shadow Clone Magic para paramihin pa ang mga ito. Sa mga talim na may laso na ito, kahit isang galos lang ay maaaring ikamatay ng ating bida. Ang pagsalag ay talagang hindi isang opsyon. Dose-dose ng mga talim ang sumugod patungo kay Will, tinutugis siya. Habang papalapit sila, pinag-isipan niya ang ideya na gamutin ang lason gamit ang recovery magic. Ang pagharap sa napakaraming punyal na ito, kahit may body enhancement ay mukhang napakahirap. Dahil na corner, nagpasya siyang gumamit ng isang ganap na bagong galaw. Isang biglaang harang ang lumitaw sa kanyang harapan, ipinagtatanggol si Will mula sa mga kutsilyo. Namangha si Ulpis habang pinapanood ang parehong rock golem na ngayon ay naglilingkod sa isang bagong amo. Ang magandang trick tungkol sa recovery magic ay maaari itong gamitin sa ibang mga buhay na nilalang. Ang rock golem dito ay kayang gumalaw ng mag-isa gamit ang dugo ng caster. Kahit na hindi ito kayang gumawa ng mga komplikadong pattern, madali itong manipulahin ng healer gamit ang kanyang spell na tinatawag na Pseudo-Life Imbuement. Sumugod ang golem sa 3 Skinjana bonus. Una, hinampas ng ating bida ang dibdib ng isang lalaki, tapos umupo siya sa ibabaw ng isa pa, na malamang ay nagdulot sa kanya ng permanenteng sakit sa likod. Nang matapos na ang dalawa, nakitang nagpapanik si Ulpis. Patay siya dahil sinugod siya ng ating bida na parang si Minato Namikaze, hinawakan ang kanyang mukha at pinatulog. Tapos na ang laban, kaya bumalik si Will sa stealth mode, habang ang kanyang golem ang nangunguna sa labanan. Dahil nililimitahan siya ng kanyang enhancement techniques sa malapitang laban, ang pinakamagandang gawin niya ay gumamit ng golem para punan ang isang malaking kahinaan. Maaari rin niyang ligtas na obserbahan ang lahat sa ganitong paraan. Bigla, isang higanteng buhawi ang nakakuha ng kanyang atensyon. Para bang isang natural na sakuna ang tumama sa kabubatan. Pero hindi, ang paikot na hangin na ito ay isang literal na Kamehameha wave na halos hindi natakasan ng ating bida. Ang atake ay literal na nag-iwan ng peklat sa lupa, winasak ang golem pati na ang natitirang mga estudyante, at itinumba pa ang lahat ng puno sa lugar. Sa di kalayuan, nakita ni Will ang isang lalaki. Si Sirius yun, ang napakagaling na estudyante, at hindi ako nagbibiro. Mas mukha pa siyang bida kaysa sa bida natin. Nakakatakot ang kanyang mga kakayahan sa isang tingin pa lang. Nag-isip si Will kung dapat ba siyang gumamit ng isang galaw para labanan siya, ngunit biglang pinatapos ang laban. Pinarangalan ng headmaster ang bawat kandidato para sa kanilang mga pagsisikap na nagtatapos sa preliminary round. 4 na kalahok na lang ang natitira na makakarating sa susunod na yugto. Ang totoong kompetisyon ay gaganapin sa arena. Kaya hanggang sa araw na iyon, pinayuhan ng chairman ang mga estudyante na magpahinga habang ina-activate niya ang transfer magic. Habang gumagana ang transfer magic, si Sirius, ang napakaseryosong tao, ay seryosong tumitig ng may seryosong ekspresyon sa ating seryosong bida. Kailangang hanapin ni Will ang determinasyon para talunin ang lalaking ito sa loob ng isang araw. Pareho silang naglaho pagkatapos noon. Pabalik sa bahay, abala ang ating nerd sa paggawa ng takdang aralin, nag-isip ng diskarte para sa exam. Sa labas lang ng kanyang kwarto, dumating na naman si Olpus at ang kanyang grupo ng mga talunan. Bad trip na sila sa laging pagkatalo sa tuwing hinahamon nila ang healer. Pero si Ulpis ay pikon, isang tarantado. Mahalaga sa kanya ang pride ng kanyang pamilyang Maharlika,
at gusto niyang ipagtanggol ang karangalan ng pamilyang Omen laban sa isang hamak na healer. Ang pinakakinakatakot niya ay malaman ng tatay niya ang buong sitwasyon. Gayunpaman, wala nang ganang sumama ang mga kaibigan niya. Iniwan siya sa ere at hinayaang harapin ang sarili niyang gulo. Nataranta si Ulpis at kumulo ang dugo sa galit, sinasabing may paraan siya para matanggal ang healer kahit hindi gumamit ng mahika. Habang nangyayari yon, chill lang ang bida natin sa kwarto niya. Bigla na lang, may narinig si Will na katok sa alanganing oras. Tumayo siya para buksan ang pinto at may naramdaman na siyang masamang kutob. Siyempre, si Ulpis ang nasa pinto, umakto na parang isang corny na maharlika at binati siya ng mainit. Naghihinala si Will at hindi kumagat sa pag-arte niya, pero nandito lang daw ang Golden Noble para makipag-usap. Ipinahayag niya ang matinding pagkamuhi sa mga healer, at sinabi ang lahat ng ginawa niya para lang mapaalis si Will sa akademya. Siyempre, sa bawat pagkakataon ay nababaliktad ng ating bida ang sitwasyon at sunod-sunod siyang tinalo. Pero ngayon, may personal na mensahe si Ulpis. Nawala ang kanyang pagkukunwaring magalang at inutusan niya ang bata na umalis na sa akademya. Wala ring silbi ang palpak niyang pag-arte. Talagang nagsisimula ng humanga si Will sa dedikasyon ng lalaking ito sa pagkamuhi. Parang hindi niya talaga kayang tantanan siya kahit minsan. Nagyayabang si Ulpis bilang isang kagalang-galang na miyembro ng pamilyang Maharlika at ayaw niyang may mga healer sa paligid. Kahit ang kuya niya ay mahina bilang isang healer. Pinagtatawanan siya ng mga tao at ningiti lang siya sa harap nila. Mayayabang ang mga offensive mage at ang mga karaniwang healer ay kaawa-awa. Ito ang madilim na katotohanan sa mga turo ng karamihan sa mga pamilyang Maharlika, isang sistemang mapanakit. Pinipilit ni Ulpis si Will na umalis sa pamamagitan ng pakiusap, pero hinding-hindi naman sasabihin ni Will na, "Sige, bro. Salamat. Aalis na ako." Kaya tinanggihan niya ito. Handa para dyan ang Maharlika at idiniin niyang may alam siya tungkol sa pamilya ni Will. Dahil sa kanyang mga lingkod at koneksyon sa labas, natuklasan ng Maharlika na may kapatid na babae si Will. May magandang samahan silang dalawa. Sa isang utos lang, kayang-kaya ng mga alagad niya na iligpit ang kapatid ng bata kung gugustuhin niya. Mas nagiging matindi na ngayon ang eksena. Nawala ang karaniwang pagiging kalmado ni Will at dumiretso sa liig ng lalaki bago ito sinampal pabagsak sa lupa. Sunod, pumunta siya sa likod nito at hinila ang braso sa posisyong madali itong madudurog. Pinaalalahanan ni Will ang mahal na Maharlika na nakapagpasya na siya. At sa kabila ng pag-ungol ni Ulpis na parang aso, lumagutok ang kanyang braso, naiwan siyang umiiyak na parang kawawa. Desidido pa rin sa paghihiganti ang Maharlika, sinasabing hindi siya patatawarin ng akademya sa pagbali ng kanyang braso. Pero heto ang malupit, bro, nakalimutan niyang healer pala si Will. Ayos na ulit, na ibig sabihin ay pwede na ulit itong baliin. Lumagutok ulit sa pangalawang pagkakataon, iniwan si Ulpis na nagdurusa sa umaatungal na sakit. Ginagamot ito ulit ni Will at nagpapatuloy ang larong ito. Nagmamakaawa ulit ang Maharlika, pero nabali pa rin ito ulit. Paulit-ulit ang pagbali at paghilom, habang pabirong sinasabi ni Will na naninindigan siya sa kanyang desisyon. Ang pagbabanta sa kanyang kapatid ay isang hangganan na hindi dapat nilampasan ng talunang ito. Lagutok, lagutok, at lagutok, walang awang pagdurog ng braso hanggang sa madurog ang pagkatao ni Ulpis. Naiintindihan na niya ngayon na ang batang ito ay hindi isang healer, kundi si Satanas mismo sa modernong panahon. Tulad ng reality check na natanggap ng instructor, masakit na ipinamukha sa Maharlika na hindi na niya dapat banggain pa si Will. Nang gabing iyon, pinabalik ni Will ang Maharlika na may masayang pagbati na parang walang nangyari. Wala man lang kahit katiting na pagsisisi ang ating bida, nakaramdam pa nga ng saya bago matulog. Kinabukasan, nagsimula na ang pangunahing torneo. Inaabangan ng mga tao sa arena ang laban na ito nang may matinding interes. Ang apat na nakapasa sa unang round ay maglalaban-laban. Isa sa kanila ay si Erica pala, na higit pa sa inaasahan ni Will. Ang ginawa lang pala niya ay kinulong ang sarili sa mga firewall, para takutin ang iba na lumapit sa kanya. Sa madaling salita, hindi man lang gumalaw ang babaeng ito at nanalo Yile default. Pero may kakaiba siyang nararamdaman. Hindi naniniwala si Will na yon na ang buong kwento. Nakiusap siyang hinay-hinay lang sa kanya, pero hindi nagpapadala ang lalaking ito at balak ibuhos ang lahat. Sinabi ni Erica na target niya ang mas mataas na ebalwasyon pagkatapos siyang talunin at doon nagsimula ang kanilang epikong pagtutuos. Ang una niyang atake ay isang nag-aalab na fireball. Sinalubong ni Will ang ataking apoy sa pamamagitan ng direktang pagharang dito. Isa itong simpleng fire spell. Walang espesyal dito. Kahit ang kanyang healing magic ay kayang-kayang pagalingin ang anumang sugat ng walang problema. Dahil sa simpleng galaw na ito, minaliit niya si Erica hanggang sa may napansin siyang hindi maganda. Ang parehong spell na tumama sa kanya ay higit pa sa isang simpleng atake. Isa itong patibong. Ipinagpatuloy ni Erica ang kanyang atake, sunod-sunod na nagpapalabas ng mga fireball. Pero ang espesyal sa kanyang mga apoy ay hindi ito namamatay. Natutunan ng babaeng ito ang Amaterasu mula kay Itachi at kinopya ang buong galawan niya. Sa kabila ng kanyang mababang firepower, ang tagal nito ay hindi normal. Kahit na patuloy siyang magpagaling, masasaktan pa rin siya sa paulit-ulit na tama.
Tugma ang obserbasyong ito sa nangyari noon nang humingi siya ng apoy nito para mandaya sa Basic Offense Magic Exam. Ipinapakita rin nito kung bakit hindi siya malapitan ng sinuman sa mga kalahok gamit ang kanyang mga firewall dahil literal na hindi namamatay ang apoy. Ang mga apoy ni Erika ay representasyon ng kanyang katigasan ng ulo, at ang biglaang pagpapakita ng kanyang galing ay nakakuha ng atensyon ng mga manonood. Sa totoo lang, sinusuportahan lang nila siya dahil gusto nilang matalo ang ating bida. Isang aura ng kayabangan ang bumalot sa kanya. Ang pagka-realize na kaya niyang malampasan ang preliminaries at talunin pa ang isang kasing lakas ni Will. Habang bumubuo ng ganting atake, kaswal na pinatay ng ating bida ang mga apoy matapos doblehin ang kanyang healing output. Inulit niya muli ang parehong galaw pero handa na si Will ngayon. Dahil alam na hindi mawawala ang apoy, sinadya niya itong hawakan para palakasin ang sarili niyang opensa. Ito ay isang henyong paggamit ng Battle Yai dahil ngayon ang healer ay may mga kamao ng apoy na tumutulong sa kanyang mga atake. Malapit nang mapatumba si Erika nang bigla siyang nagtaas ng kamay at sumuko sa laban. Sa kabutihang palad, nakalabas siya ng walang galos, idineklara ng announcer ang ating bida bilang panalo sa laban. Sa kasamaang palad, hindi gaanong magbabago ang kanyang evaluation stats kahit matapos ang laban. Ang parehong mga manonood na sumuporta kay Erika kanina ay bumaliktad na laban sa kanya, tinatawag siyang isang peking offensive mage. Kawawang babae, naging suporta lang buong buhay niya at gumuho sa bigat ng mga inaasahan, pero tinulungan siya ng kanyang mahal na kaibigan, idiniin kung gaano siya kahusay lumaban. Ginagamot pa niya ang kanyang mga sugat na nakuha ang kanyang pagtingin. Ang matamis na romansang iyon ay nawasak nang umakyat sa entablado si Professor Bod, sinasabing hanggang doon na lang. Tinuturo ang healer, itinuturing niyang basura si Will, at galit na galit siya na sumuko ang isang offensive mage sa isang tulad noon. Natakot sa kanyang mga salita si Erika, kaya napaisip si Will kung angkop ba ang ganitong pag-ugali mula sa isang instructor. Ipinagyabang ng supervisor ang kanyang posisyon, idiniin na tungkulin niyang sabihin ang totoo, na para sa kanya ay isang pag-engganyo. Pero habang paalis, kinumpirma niya sa ating bida na iisa lang ang magiging matagumpay na kandidato mula sa torneo. Ang lalaking tinutukoy ay lumapit sa healer. Ito ang seryosong si Sirius. Nagkaroon sila ng maikling interaksyon. Hindi man lang tumingin sa kanya si Sirius habang nagsasalita. Naniniwala lamang siya sa lakas at sumasang-ayon sa pananaw sa mundo ni Instructor Bod. Okay lang sa healer iyon, maliban na lang sa may huling bagay na aminin ang henyo. Taos puso niyang kinikilala ang lakas ng healer, pero kasabay nito, balak ni Sirius na patunayang tama ang kanyang pilosopiya sa pamamagitan ng pagtalo sa kanya sa laban. Suriin natin ang mga talento ng henyo. Naalala ni Will na narinig ang pangalan niya sa nakaraan niyang buhay, isang lalaking may nakakabaliw na level ng offensive magic, isang taong napakatindi ng mga panalo. Walang sinuman o anuman ang makakahadlang sa kanyang daan, kung hindi ay magiging abo sila. Magsisimula na ang huling laban sa pagitan ni Sirius at Will. Sa takbo ng mga pangyayari, naiintindihan ng bida natin na makukuha lang niya ang pagkilala ng akademya kung matatalo niya ang henyo dito, kaya ang layunin niya ay manalo. Nagsimula ang huling laban sa pagpapakawala ni Sirius ng isang napakalakas na ipo-ipo mula sa kanyang kinatatayuan. Masyadong malaki ang sakop ng atake, kaya napilitan si Will na umiwas ng maingat. Gumanti gamit ang sarili niyang bilis na lumalagpas sa limitasyon, sumugod si Will na parang kidlat, palapit sa henyo gamit ang buong lakas niya. Pero bago pa niya malapitan, nagpakawala si Sirius ng isang todo bigay na atake ng hangin na nagpanatili sa kanya sa malayo. Problema ito para sa healer. Hindi siya makakatira ng malakas kung hindi siya makakalapit. Nagpatuloy sa kanilang pagtutuos ang dalawang puwersa ng kalikasan. Nagkaharap sina Sirius at Will habang napansin ni Sirius ang bilis niya. Itinaas niya ang kanyang kamay para umatake at naghagis ng bugso ng matinding hangin patungo sa kanyang kalaban. Napagtanto ng bida natin na walang-wala ang ipo-ipo kanina kumpara sa hangin ito, na kayang tangayin ang buong lugar. Nahihirapan siyang manatiling nakatayo pero oras na para ilabas ito. Inilagay niya ang kanyang kamay sa lupa at nagpatubo ng dambuhalang puno, habang si Erika sa mga manonood ay namangha sa kakayahan ng healing magic, batid na lumakas na siya. Kamakailan, ipinakita ng bida natin ang skill na ito kay Professor Veronica, at ipinaliwanag na nilagyan niya ng life energy ang halaman, na tumulong dito na lumaki ng mabilis. Nalaman na niya noon pa ang tungkol sa attack magic na kayang manipulahin ang mga halaman at nagpasya siyang subukan ito gamit ang skill na ito. Nais niyang iangkop ang kanyang mga taktika ng naayon. Bigla siyang natumba at inalalayan siya ni Professor Veronica. Nagulat siya sa biglaang pagkaubos ng mana dahil hindi nilinaw sa libro na isa pala itong napakalakas na teknike. Nalaman ni Veronica ang dahilan, ipinaliwanag niya na mas madaling manira kaysa magpagaling dahil mas malaki ang mana na nauubos sa pagpapagaling kaysa sa attack magic. At ang paggaya ng attack magic gamit ang healing magic ay marahil ang pinaka-hindi epektibong paggamit ng mana. Dahil alam niya ang mga kahihinatnan ng skill na ito, plano niyang itago ito para sa mga pagkakataong magagamit ito ng maayos.
Pagbalik sa kasalukuyan, ginamit ng ating bida ang skill na ito sa labanan dahil hindi gaanong epektibo ang kanyang attack magic, kaya nagpasya siyang umasa sa galaw na ito. Nang matapos lumaki ang puno, nagawang putulin ito ni Sirius gamit ang isang Windblade attack. Ito'y ikinagulat ng ating bida dahil ang magic ni Sirius ay binubuo ng mga ipo-ipo na kayang lumamon ng mga kaaway at mga bagyo na kayang tumangay sa malawak na lugar. Ang kanyang mga Windblade ay para sa mga solidong bagay, habang ang ipo-ipo naman ay para sa sinumang lumalapit sa kanya sa pamamagitan ng pag-ikot sa paligid niya. Napagtanto ni Will na may dahilan kung bakit tinatawag na top candidate si Sirius, pero nilayon din niyang palakasin ang sarili gamit ang magic na ito at lumundag patungo sa direksyon ni Sirius. Agad na bumuo ng ipo-ipo ang kalaban sa paligid niya at minaliit siya, sinasabing hindi niya ito maabot anuman ang gawin niya. At talaga namang hindi siya nagkamali. Pagkatama pa lang ng bida natin sa ipo-ipo, tumilapo na siya. Ngumiti si Sirius pero bigla niyang napagtanto na mayroong mali. Tumingin siya sa kanyang balikat at nakitang may nakatusok na piraso ng kahoy. Kitang-kita ang pagkalito sa kanyang mukha habang humihingi siya ng paliwanag. Buong kumpiyansang ibinunyag ni Will ang kanyang taktika. Alam niyang hindi kayang protektahan ni Sirius ang lupa sa ilalim niya. Kaya ang halaman sa ilalim ng lupa ay nagpakalat ng mga ugat sa lahat ng direksyon at ganoon kung paano natusok ang kanyang balikat. Nagtataka ang bida kung nag-aalala ba siya kay Professor Bode dahil magkaiba ang kanilang mga personalidad habang si Sirius ay umuungol sa sakit. Nilinaw ni Sirius na tinuturuan siya ng guro dahil malakas siya. Nagbato pa ng mga tanong ang bida natin sa kanya dahil alam niyang galing siya sa isang kilalang pamilya. Inilabas ni Sirius ang katotohanan tungkol sa kanyang pamilya. Kakayahan sa mahika ang pinakamahalaga sa lahat. Ang pinakamalakas na tao ang nagiging pinuno ng pamilya. Walang ibang salik tulad ng kasarian o edad ang mahalaga. Dahil dito, nagkaroon ng mga kaaway sa loob ng pamilya, lahat ay nag-agawan sa kapangyarihan, at tumanggi ang sarili niyang ama na turuan siya. Para kay Sirius, ang pakikinig sa guro ang tanging paraan para tunay siyang magkaroon ng kapangyarihan at lakas. Pagkatapos ay tinipon niyang muli ang lahat ng kanyang magic energy, na ikinagulat ng buong manonood, kasama na ang ating bida. Isang dragon ang nabuo mula sa kapangyarihan ng mahika, at idineklara ni Sirius na tatapusin na nila ito ngayon. Pinuntirya ng dragon ng ating bida na nagpatanto sa kanya na hindi ito biro. Dati, iniisip ni Will na mas madali ang buhay ng mga mage na may offensive magic, kaya gusto niyang magsumikap pa, pero sa buong panahon ay mali pala siya. Napagtanto niya na hindi lang talento ang nagtatakda ng pangingibabaw. Ang mga bagay tulad ng lahi, talento, at nakaraan ay lahat may papel na ginagampanan. Ang lahat ng ito ay nag-udyok sa kanya na ideklara kay Sirius na gusto niya siyang talunin sa laban na ito. Naguluhan si Sirius sa biglaang anunsyo. Ibinagsak ni Will ang kanyang kamay sa lupa, naghahanda na gamitin ang kanyang espesyal na binhi, at nagsimulang magpatubo muli ng isang puno na pinangalan ng Yggdrasil. Mabilis na lumaki ang halaman na kumukonsumo ng mas maraming mana kaysa sa ibang mga halaman. Gayunpaman, ang bentahe nito ay patuloy itong lalaki hanggat patuloy na nagbubuhos ng mana ang ating bida dito. Umatake si Sirius gamit ang isang Windblade na nagawang hatiin muli ang puno sa gitna na nagpalipad dito sa kalangitan. Ngunit nang tumingala siya, ang iisang sanga na lumilipad ay naging isang napakalaking puno at diretsyo itong papunta sa kanya. Samantala, inaakala ni Will na dahil ginagamit na ni Sirius ang kanyang mahika para panatilihin ang Wind Dragon, hindi na siya magkakaroon ng sapat na oras para ipagtanggol ang kanyang sarili. Naging totoo ang akala at bumagsak ang puno kay Sirius. Pagtingala niya, nakita niya si Will na nakatayo na may kutsilyong nakatutok sa kanya. Habang nag-iisip, napagtanto niyang natalo na siya. Idineklara si Will bilang panalo. Naghiyawan ang mga manonood dahil hindi nila inaasahan na matatalo si Sirius at pinag-uusapan nila ang lakas na taglay ng bida. Pagkatapos ay inalok ng bida ang kanyang kamay para tulungan si Sirius na makatayo, pinupuri ang kanyang lakas, ngunit tila talunan ang boses ni Sirius. Sinubukan siyang pakalmahin ng ating bida, inaaming maganda ang naging laban. Biglang pumasok si Professor Bod na halatang bigo kay Sirius. Gamit ang kanyang lakas, sinipa niya ang puno paalis sa kanya at binuhat siya sa baywang. Dinala niya ito palayo, galit na galit dahil binigo siya ni Sirius, at idineklara na sisimulan muli ang kanyang pagsasanay mula sa umpisa. Natahimik ang buong manonood, alam kung gaano kagulat-gulat ang tunog nito. Humarap si Bode sa mga manonood, sumisigaw na para ito sa lahat. Sa sobrang galit, hindi niya matanggap na isang healer ang nakakuha ng unang pwesto. Napagtanto ni Will na lumalala na ang pag-aalburoto ni Bode. Sinimulan niyang ipagtanggol si Sirius, sinasabing magaling naman ang lakas nito, at ang pagkatalo ay hindi nangangahulugang mahina siya sa anumang paraan. Nang ipagtatanggol pa sana niya ang kanyang kalaban, galit siyang pinatahimik ni Bode. Pagkatapos ay nagsimulang maglakad si Bode palapit sa ating bida, kinukutya ang kanyang mga pahayag na nagtatanggol kay Sirius. Itinapon niya si Sirius sa tabi at tinawag na tanga ang ating bida, sinasabing sa isang laban, lakas lang ang makakapagbigay ng pinakamagandang resulta.
Dala ng kanyang emosyon, idineklara niya na ang pagkatalo ay katumbas ng pagiging basurang itinapon. Nabagabag si Will sa sobrang tindi ng pananalita ni Bod tungkol sa sarili niyang disipulo. Nagsimula siyang mangatwiran na ang pagiging isang healer ay hindi nagbibigay kay Bod ng karapatang sabihin kung anuman ang gusto niya. Nag-apoy sa galit ang mga mata ni Bode habang sinusubukan niyang sirain ang loob ng ating bida, sinasabing malapit na siyang itapon sa panig ng mahihina dahil maliit lang ang halaga ng pagiging isang healer. Lalo pa niya itong inasar sa pamamagitan ng pagtukoy sa matinding pagbaba ng kanyang mana levels na ikinagulat ng ating bida. Idinagdag ni Bode na ang mga mahihina ay mga parasito na nagiging dahilan ng pagkamatay ng mas malalakas. Ang pagtawag sa kanya na pabigat ay nagbalik sa ating bida sa isang alaala ng kanyang nakaraan kung saan siya ay inabuso ni Bode dahil sa hindi pagiging sapat na malakas. Kahit noon, sinubukan niyang ipagtanggol ang kanyang sarili, iginigiit na sinusuportahan ng mga healer ang iba gamit ang kanilang mahika. Sumisigaw, sinubukan niyang patunayan ang kanyang punto, na kailangan ng mundo ang mga healer upang mapanatili ang balanse, kung hindi ay malilipol ang sangkatauhan. Binitawan siya ni Bode at naalala kung paano minsang tumayo ang kanyang disipulo sa harapan para bigyan ng oras na makatakas ang mga nasa likuran, para lang maubos ng mahihinang halimaw sa lugar ng pagtakas. Namatay ang kanyang disipulo na wala nang matatakbuhan, at walang magawang nanood si Bode, alam na hindi niya ito kayang pagalingin. Ikinuyom niya ang kanyang kamao at sumigaw na hindi dapat mamatay si Sirius para sa mga basurang tulad noon. Mula sa praktikal na pananaw, hindi naman lubos na mali ang propesor. Kung mahina ka, mamamatay ka sa huli anuman ang mangyari, at kailangang magsanay ng mga tao para mabuhay. Gayunpaman, darating ang panahon na mas magiging marahas ang mga halimaw. At kapag nangyari yon, hindi pwedeng maging makasarili ang mga malalakas. Para sa mga sandaling tulad niyan, kailangan ding matutong lumaban ng mga taong walang talento. Pagbalik sa kasalukuyan, hinamon ng ating bida ang propesor sa isang duelo, umaasang kikilalanin siya nito. Nang uyam si Bode at tinanggap ang hamon, tiwalang walang paraan para manalo ang isang hamak na healer laban sa kanya. Nang marinig ito, nagpanik ang referee at tinanong kung seryoso ba talaga si Bode sa hamon. Buong pagmamalaking binago ni Bode ang mga patakaran para paboran siya. Dahil walang magawa, binuhat na lang ng referee si Sirius palayo. Isang espesyal na laban, Will laban kay Bode, ang inihayag, at ilang sandali lang, nagsimula na ang laban. Pinatunog ni Bode ang kanyang mga daliri, ipinagyayabang na ipapakita niya kung gaano talaga kahina ang ating bida. Dahil sa natitirang mana niya, nag-aalala si Will na harapin ang pinakamalakas na kalaban na nakaharap niya sa loob ng mahabang panahon. Nagsimula siyang magplano ng maingat dahil hindi ito isang normal na duelo. Noong magsisimula na sana siya, sumigaw si Bod kung gaano kabagal ang ating bida at pinakawalan ang kanyang atake. Sapat na ang kislap ng mahika para liwanagan ang buong paligid. Pagkatapos ay ipinagyabang niya na tuturuan niya ito ng 3 dahilan kung bakit tiyak na mananalo siya. Isang malakas na mana ang lumabas habang binibigay niya ang unang dahilan, bentahe at distansya para sugpuin ang kalaban. Ang pangalawang dahilan ay bilis na pumipigil sa kanila na kumilos. Ang pangatlong dahilan ay ang lakas para tapusin sila sa isang bigwasan lang. Habang magpapatuloy na sana si Bode, nang asar siya na baka hindi siya marinig ng bida sa ngayon. Muling bumangon ang ating bida, tinatanong kung nasaan ang lakas na tumatapos sa isang bigwasan. Kahit halatang sugatan, nakatayo pa rin ang ating bida, alam na may kakaibang lightning magic ang propesor. Para mailigtas ang sarili sa pinsala mula sa kuryente, kailangan niyang iwasan ang direktang tama sa loob ng kanyang katawan. Alam niyang magiging walang silbi ang kanyang mga kakayahan kung matatamaan ang kanyang utak o puso dahil hindi magiging sapat na mabilis ang kanyang healing magic. Dahil sa partikular na rason na yon, gumawa siya ng isang blood circuit na madaling daluyan ng kuryente. Tinuhog niya ang kanyang kamay gamit ang kanyang kutsilyo. Kaya kapag tumama ang kuryente sa talim, dadaan ito sa kanyang braso at binti at maililipat sa lupa, na binabawasan ang pinsalang natatanggap niya. Kahit na ganoon, napakahirap tiisin ang mga atake ng kuryente. Ngayon na ang oras para sa ating bida na maglunsad ng isang kontra-atake. Minamaliit siya ni Bode, sinasabing naawa siya sa kanya, alam na halos hindi niya kinaya ang atake. Sinimulan ni Will na palakasin ang kanyang katawan gamit ang mahika, pero bigla niyang napansin na hindi niya mapadalhan ng lakas ang kanyang katawan. Inihayag ni Bod na ang kanyang violet lightning ay nagpaparalisa sa biktima nito, kaya hindi sila makadalaw. Napagtanto ni Will na maaaring nasa malaking problema siya, at muling itinaas ang kanyang kamay habang papalapit sa kanya ang isa pang atake. Sa pagiging mayabang, gusto ni Bode na ipagpatuloy ang paggamit ng natitira niyang mana para makita kung gaano karaming tama ang kayang tiisin ng bida. Pinakawala ni Bode ang kanyang atake, ikinagulat ng mga manonood habang patuloy itong tinitiis ng ating bida. Alam na tunay na may malakas at perpektong kakaibang mahika ang propesor, na siyang nagpapalakas ng kanyang kayabangan. Pero tumanggi sumuko ang bida. Nagpasya siyang mananalo siya, inilalagay ang bawat piraso ng kanyang natitirang mana at lakas sa manipulasyon.
Inihampas niya ang kanyang kamay sa lupa at agad na nagsimulang magpatubo ng isang water treasure tree. Ang punong ito ay may kakayahang sumipsip ng napakaraming tubig mula sa lupa at imbak ito. Kaya kung gagamitin bilang harang, madaling kakalat ang kuryente. Gayunpaman, may ibang plano ang tadhana. Nagawang putulin ni Bode ang puno gamit ang kanyang atake ng kuryente, na ikinagulat ng mga manonood. Napipi ang ating bida habang nagsimulang maglakad si Bode palapit sa kanya, naniniwalang wala nang natitira sa bida. Ngunit habang tinitingnan ni Bode ang natumbang puno, nakita niyang mabilis na nagsimulang tumubo ang mga kabute, na labis niyang ikinagulat. Nakaramdam ng tahimik na ginhawa ang ating bida. Gumana ang kanyang teknik dahil mabilis tumubo ang mga kabute pagkatapos ng tama ng kidlat. Kapag ang isang kagubatan ay naging isang kaparangan dahil sa kidlat, lumilikha ito ng pagkakataon para sa paglago ng walang kalaban, at ang mga kabute ay kabilang sa mga unang lumilitaw. Pero hindi lang iyon ang tanging bentahe na dala nila. Nagdudulot din sila ng paralisis sa katawan at naranasan ito mismo ni Bode. Nagpanik siya at sinamantala ng ating bida ang pagkakataon dahil alam niyang nawala na sa wakas ang bentaheng distansya sa pagitan nila ng kanyang kalaban. Inihanda niya ang kanyang kamao at isinuntok ito diretsyo kay Bode. Ngunit nagawa itong iwasan ni Bode at inatake ang ating bida diretsyo sa sikmura. Inihayag niya na magaling din siya sa malapitang labanan at ang kanyang kakaibang mahika ay nagpapahintulot sa kanya na mas manipulahin pa ang kuryente. Sinabi niya na kung palalakasin niya ang kanyang katawan gamit ang kuryente para pabilisin ang kanyang mga galaw, walang-wala ang panlolokong pagpaparalisa na iyon. Sa lupa, hawak ang kanyang dibdib, hindi matanggap ni Will na maaaring hindi siya manalo. Buong pagmamalaki, inihanda ni Bode ang kanyang kamao, idineklara ang sarili bilang panalo sa duelo. Pero bago pa niya maibigay ang suntok, may pumigil sa kanya. Paglingon, nakita niya si Professor Veronica na nakahugot ang espada. Sinubukan niyang ipagwalang bahala siya, sinasabing hindi siya dapat makialam bilang isang baguhan. Nanginginig ang ating bida, ngunit isang sinag ng pag-asa ang lumitaw nang makita niya si Veronica. Ikinatwiran niya na malinaw na ang resulta ng laban at ang patuloy na pananakit sa bata ay magdudulot lamang ng hindi kinakailangang sakit. Sinubukan ni Bode na bigyang katwiran ang kanyang sarili, sinasabing si Will ay isang healer at kayang pagalingin ang sarili. Ipinagtanggol ni Veronica ang ating bida, sinasabing wala na siyang natitirang magic power dahil ibinuhos niya ang lahat sa mga duelo na kalalaban lang niya. Sa galit, sinubukan ni Bode na umatake muli, iniisip na wala lang talagang lakas ng loob si Veronica na ituloy ito. Agad na kinagahan ni Veronica ang kanyang espada, at sabay na lumundag ang dalawa patungo sa isa't isa para umatake. Biglang lumitaw ang headmaster, tinapos ang away. Tumayo siya sa pagitan nila, pinipigilan si Bode sa pagsugod, at humingi ng paumanhin kay Veronica sa hindi pagpapaliwanag ng sitwasyon kanina. Inanunsyo niya ang pagtatapos ng selection exam at inutusan ang lahat na umalis sa lugar. Habang nagsisimulang mag-alisan ang mga estudyante, sinubukan ng ating bida na pagalingin ang sarili, ngunit nabigo, dahil tuluyan ng naubusan ng mana. Binuhat ni Veronica si Will sa kanyang mga braso, sinisigurong maganda ang kanyang ginawa. Hinikayat niya siyang magpahinga at huwag pilitin ang sarili, ngunit hindi sapat sa kanya ang mga katiyakang ito. Kinabukasan, naglalakad siya sa paaralan iniisip ang pagkakaiba sa lakas. Ikinagugulat pa rin niya kung paano naglaho ang sangkatauhan, kahit na may mga taong malalakas sa paligid, kaya nagpa siyang magpalakas pa ng magpalakas. Pumasok si Will sa silid, at natuwa ang headmaster na makita siya, napansin na malaki na ang iginaling ng kanyang mga sugat. Ipinaliwanag ng ating bida na noong bumalik ang kanyang mana, halos agaran ang paggaling. Inakala ng headmaster na hindi magkakaproblema si Will sa field training na ikinagulat ng bida. Pagkatapos ay nagpatuloy siya, ipinapaliwanag na dahil nakuha ni Will ang unang pwesto sa seleksyon, nakapasa siya. Kasama niya, nakapasa rin sina Sirius at Erica. Humingi ng paliwanag si Will dahil sinabi ni Bod kanina na lahat ay bumagsak. Ipinaliwanag ng headmaster na nangyayari ito taon-taon para maniwala ang mga estudyante na nasa krisis sila, para lumabas ang kanilang kaseryosohan, kahit na may ilan na pinapasa rin sa huli. Dahil may malaking panganib ang field training, kinailangan ni Bod na umarte bilang isang guro, at kahit na malupit, nagsilbi ito sa layunin nito. Sa dati niyang buhay, si Bode ay laging nasa harapan para sa sangkatauhan, at isa sa mga bayaning sumubok na iligtas ang sangkatauhan sa pagkalipol. Pagkatapos ay hinikayat ng headmaster ang bida na bumuo ng isang party kasama ang mga estudyante mula sa ibang paaralan bilang isang attacker para makatanggap siya ng mga tunay na monster subjugation request. Dahil dito, napagtanto ni Will na ito ang unang beses na haharap siya sa mga halimaw, ang parehong mga halimaw na direktang sanhi ng pagkalipol ng sangkatauhan sa dati niyang buhay. Ang mga nilalang na may kapangyarihang mahika ay kilala bilang mga halimaw, ngunit hindi lahat ng halimaw ay likas na banta sa sangkatauhan. Maaaring atakihin ng ilan ang mga tao, ngunit madalas ay para lamang sa kanilang sariling kaligtasan. Kung napag-aralan lang ng maayos ang kanilang ecological behavior, maaari sana silang magamit bilang mga kalapit na species sa halip na ituring na mga kaaway.
Gayunpaman, 2 taon mula ngayon, nakatakdang magbago ang mundo sa ilalim ng impluwensya ng pulang buwan. Ang mga halimaw na nalantad sa pulang buwan ay magiging mabangis, at ang iba't ibang uri ng mga super monster ay magsisimulang magkaisa na may isang layunin, ang ganap na puksain ang sangkatauhan. Pagkatapos, 2 taon matapos ang sakunang iyon, ang Demon King mismo ang bababa sa mundo. Ang pagkakasunod-sunod na ito ng mga kaganapan ay maglalagay sa sangkatauhan sa isang ganap na dehado, magiging sanhi ng pagbagsak ng mga bansa, at pagkamatay ng hindi mabilang na mga tao. Ang mga attack mage ay kakailanganin sa larangan ng digmaan. Ngunit dahil magiging hindi makontrol ang sitwasyon, patuloy silang mawawalan ng buhay kasama ng mga kabalyero. Maging ang mga healing mage ay papatayin kapag bumagsak na ang harapan, na mag-iwan ng walang suporta para sa mga sugatan. Sa oras na mamatay ang bida sa dati niyang buhay, halos wala nang natitirang tao na may kakayahang lumaban. Kung patuloy na mamumuhay ang mga tao nang walang binabago, hindi na makakaligtas pa ang sangkatauhan. Hindi niya maaaring hayaang mangyari muli ang ganoong trahedya. Ipinangako niya na palalakasin ang kanyang sarili higit kanino man sa dati niyang buhay para malabanan niya ang malaking pagsalakay ng mga halimaw. Higit pa riyan, gusto niyang tuklasin ang tunay na sanhi sa likod ng pulang buwan na nagtulak sa mga halimaw sa kabaliwan, umaasang matanggal ang pinagmulan mismo ng kalamidad. Napansin ng headmaster ang determinasyon na nakikita sa kanyang mga mata at labis na humanga. Nakikita niyang may pangako ang kilos ni Will at iniisip kung sapat ba ang pag-ingat ng mga guro para sa darating na field training. Tiniyak sa kanya ng headmaster na may mga tamang hakbang na nakahanda, ngunit nilinaw niya na lalo niyang gustong hikayatin ang paglago ni Will. Kalaunan, habang nakatayo sa labas ng kampus kasama si Veronica, nilapitan ni Bode ang bida. Habang sinusubukang ipakita ni Will na naiintindihan niya ang dahilan sa likod ng kilos ni Bode, muli siyang sinigawan ni Bode at naglakad palayo. Gayunpaman, bago umalis, sinabi niya kay Will na galingan sa training. Pagkatapos, habang tumatalikod siya, tahimik siyang nagpasalamat sa paggamot kay Sirius. Si Sirius, na nakatayo sa likuran niya, ay humakbang din pasulong at nagpasalamat kay Will. Sabi niya, ngayon ay maaari na niyang pagtrabahuhan ang kanyang mga kahinaan at maging mas malakas kaysa dati. Hanggat nabubuhay siya, alam niyang makakaganti rin siya sa huli, at sa pagkakataong ito, hindi na ito maglalahong parang usok. Hinihimok siya ng bida na lalo pang lumakas, at nag-fist bump silang dalawa bilang tahimik na pagsang-ayon. Para kay Will, isang kalamangan na nagsisimula ng lumitaw ang mga mas mahusay na attack mage dahil sila ay magiging mahahalagang kakampi sa mga darating na laban kontra sa mga halimaw pagkaalis nila sakay ng karwahe. Matapos ang ilang sandali, ipinaalam sa kanila na malapit na sila sa Dunkel Forest at malapit nang suriin ang mga detalye ng pagsasanay. Ipinaliwanag ni Veronica na lalabanan nila ang mga goblin bilang bahagi ng isang hininging misyon sa loob ng Dunkel Forest. Nagpatuloy siya sa paggabay sa 3 estudyante mula sa Squartz, Hillich, at Gilburn. Pagkatapos ay bumaling siya kay Will, ipinaalam sa kanya na bubuo siya ng isang grupo na may 4 na miyembro na susuportahan ng isang guro mula sa isa sa mga akademya. Nagtanong si Erica kung napagdesisyonan na ba ang mga miyembro ng grupo, at tiniyak ni Veronica na magiging kagrupo niya ito. Kahit na natatakot si Erica kay Veronica, itinuturing niya itong mas mabuti kaysa mapares sa isang estranghero. Makalipas ang ilang sandali, ipinaalam sa kanila na nakarating na sila. Pagbaba nila ng karwahe, napansin ni Veronica na nakarating na sa lugar ang mga estudyante mula sa Gilburn. Napagtanto ng bida na sa kanyang nakaraang buhay, wala siyang maraming kakilala o koneksyon. Bigla, isang babae ang tumakbo palapit kay Will at niyakap siya ng mahigpit, sinasabing sabik na siyang makita ito. Nagpanik ang bida, litong-lito kung sino siya. Mabilis siyang nagpakilala bilang si Marie Goldgrand, ang apo ng principal ng Squartz Academia na si Anaram Goldgrand. Lubos na natulala ang bida sa kanyang pagpapakilala dahil malinaw niyang naalala ito mula sa kanyang nakaraang buhay. Hindi niya inasahan na makikita ang babaeng minsan niyang ginamot sa bahay ng prinsipal, lalo na dito sa kagubatan. Sa muling pagkikita nila, napaisip siya kung kumusta na ito, at mabilis siyang tiniyak nito na maayos lang siya. Halos kaagad, nagsimula siyang humingi ng paumanhin, sinasabing hindi niya nagawang magpasalamat ng maayos sa kanya noon. Ipinagsawalang bahala niya lang ito, sinabing wala iyon, ngunit iginiit nitong gusto niyang suklian ang pabor sa pamamagitan ng paggawa ng isang bagay para sa kanya. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na wala siyang talento sa mahika, kaya sa halip ay nag-enroll siya sa Gilbert Academy at itinuon ang sarili sa pag-aaral ng swordsmanship. Dahil sa kanyang walang tigil na pagsisikap, naging top-ranked na estudyante siya sa selection exam ng akademya. Humagikik siya nang mapansin kung gaano kahanga ang itsura ng bida. Taos-puso siyang naantig sa kanyang nakamit dahil ilang buwan pa lang ang nakalipas ay nakaratay siya sa kama, ngunit sa maikling panahon, nagawa niyang maabot ang pinakatuktok. Habang hawak ang kanyang kamay, sinabi niya sa kanya na inilagay sila sa isang grupo dahil sa kani-kanilang talento at gagawin niya ang lahat para mapatunayang kapaki-pakinabang siya dito.
Sa sandaling iyon, sa wakas ay naintindihan niya kung ano talaga ang ibig sabihin ng prinsipal nang sabihin nitong alagaan siya. Bago pa niya ito maisip ng matagal, bigla siyang hinila nito para batiin ang mga estudyanteng kararating lang mula sa Helix. Habang nanonood sa gilid, nagulat sina Veronica at Erica sa kung gaano kasaya at palakaibigan ang dalawa kapag magkasama. Sa labas ng karwahe mula sa Helix, nagtanong si Marie kung nasa loob sina Ulin at Turf. Maya-maya ay nagsimulang lumabas si Ulin, mahinahong sinasabi na hindi na kailangang magmadali. Masaya niyang binati ang lahat, ipinakilala ang sarili bilang guro na itinalaga sa kanilang grupo. Si Olin ay isang guro sa Helix Academia. At sa nakaraang buhay ni Will, si Olin ang pinakadakilang healing mage ng kanyang panahon. Ang pagkakatantong kasama na niya ito sa iisang grupo ay nagdulot ng tunay na kaligayahan kay Will. Pagkatapos noon, lumabas din si Turf mula sa karwahe at nagpakilala si Marie sa kanya. Gayunpaman, natigilan si Turf nang mapansin niyang magkahawak kamay ang dalawa. Natural, humingi siya ng pagpapakilala sa bida. Nagpakilala si Will at agad na inakala ni Turf na isa siyang attack mage. Pagkatapos ay sinabi ni Ulan sa mga estudyante na malaya silang gawin ang anumang gusto nila at babantayan niya lang sila. Nagulat ang lahat ng estudyante sa kanyang kaswal na ugali. Lumapit si Will kay Ulan at nagtanong kung maaari niya itong tawaging master. Nagtanong si Ulan kung bakit at ipinaliwanag ni Will na gumagamit din siya ng healing magic, ngunit hindi pa nagkaroon ng tamang guro para tulungan siyang magsanay at pagbutihin ito. Pagkatapos ay nagtanong siya kung papayag si Ulin na turuan siya. Sinabi ni Ulin na narinig na niya ang tungkol kay Will dati at kaagad na pumayag na turuan siya ng healing magic. Hinabol sila ni Marie, iginigiit na dapat din siyang payagang tawaging master si Ulin kung gagawin din ito ni Will. Mula sa gilid, inoobserbahan ni Veronica kung gaano kahusay magkasundo ang grupo. Kalaunan, nang italaga ang misyon ng pagsupil, inatasan ang bawat grupo na gamitin ang isang kubo bilang kanilang base. Ang lugar kung saan may mga naiulat na goblin ay nasa kalaliman ng gubat, kaya nagpasya sina Olin, Marie, at Will na pumunta doon kaagad. Samantala, si Turf, ang healing mage, ay inutusang manatili sa base, iwasan ang front lines alinsunod sa tradisyonal na protocol. Habang naglalakad sila patungo sa lugar ng mga goblin, nagtanong si Marie kung talaga bang bilang healing mage lang ang gagampanan ni Will sa front lines. Kalmado siyang sumagot, sinasabihan itong huwag mag-alala sa kanya. Ipinaliwanag niya na magsisilbi siyang supervisor ng grupo, nahahayaan silang lumaban ng malaya habang binabantayan niya ang lahat. Sineseryoso ang kanyang mga salita, tinanggap nilang dalawa na walang mahigpit na patakaran ang supervisor. Agad silang nagsimulang manghuli ng mga goblin. Sa isang mabilis na galaw, pinutol ni Marie ang isang malaking grupo ng mga goblin ng sabay-sabay. Halos hindi makapaniwala ang bida sa kanyang nakikita. Naaalala na ilang buwan pa lang ang nakalipas ay tuluyan siyang nakaratay sa kama. Sa susunod na eksena, pinutol ng blonding babae na si Marie ang ilang goblin gamit ang malalakas na atake ng espada. Nang makita siya, nagulat ang ating bida, si Will, at napagtanto na kaya niyang linisin ang lugar ng mag-isa. Gayunpaman, bigla ring nagsimulang lumitaw ang mas maraming goblin. Nang makita ang sitwasyon, sinabi ng kanyang mentor na si Ren, na bagamat magaling sa pagsugod ang blonding babae, nahihirapan siya kapag mas marami ang kalaban. Pagkatapos ay inutusan niya ang ating bida na suportahan siya sa laban, na ikinatuwa ng bida dahil matagal na rin mula noong huli siyang lumaban sa mga halimaw. Inactivate ang kanyang mahika, lumundag siya pasulong at nagsimulang pumatay ng mga goblin ng mabilis. Matapos silang talunin ng may kaunting hirap, naisip niya ang kutsilyong ibinigay sa kanya ni Professor Venarica, ang puting buhok na instructor, at napansin ang pambihirang talas nito at kung gaano ito nakatulong sa laban. Namangharin ang blonde sa galing ni Will, at ipinaalam sa kanila ng mentor na tapos na ang kanilang gawain para sa araw na yon, kaya dapat na silang bumalik. Sa sandaling iyon, napansin ng blonding babae na mas magaan ang pakiramdam ng kanyang katawan kaysa dati. Ipinaliwanag ng bida na ito ay dahil sa kakayahan ng mentor sa pagpapagaling. Napagtanto niya na ang tunay na lakas ng mentor ay nasa kanyang recovery magic na napakadali niyang gawin kaya madalas itong hindi napapansin. Bagamat maaaring hindi ito kinikilala ng mundo, naniniwala siya na ang kanyang mentor ang pinakadakilang healer sa mundong ito. Pagsapit ng gabi, bumalik sila sa kanilang pahinahan. Isang lalaking nagngangalang Turf ang natuwa na makita sila, at napansin na walang nasugatan sa misyon ngayong araw. Sinabi ng blonding babae na naiintindihan niyang mahusay na healer ang kanilang mentor, ngunit nagtataka siya kung bakit tila marami rin itong alam tungkol sa labanan sa frontline. Ipinaliwanag ng mentor na sa frontlines matatagpuan ang karamihan sa mga nasugatan, at sa paggamot sa mga tao doon, natural siyang nakakakuha ng praktikal na kaalaman sa paglipas ng panahon. Idinagdag ni Turf na madalas maglakbay ang mentor sa iba't ibang lugar, kaya bihira siyang magdaos ng regular na klase. Nang marinig ito, naisip ng bida na hindi kailanman iniiwasan ng mentor ang panganib pagdating sa pagliligtas ng mga buhay. Napagtanto niya na ang pagkawala ng isang tulad niya ay magiging malaking kawalan sa sangkatauhan. Alam din niya na may oras pa bago ang pangyayari sa hinaharap kung saan mamamatay ang mentor.
Ngunit para baguhin ang tadhana na yon, nagpasya ang bida na hindi niya hahayaang mangyari itong muli sa buhay na ito. Samantala, habang nagpapalipas sila ng isang mapayapang gabi sa bahay, isang grupo ng mga goblin ang nagtitipon sa isang lihim na lokasyon, pinaplano ang kanilang susunod na hakbang upang maghasik ng higit pang pagkawasak. Pagkatapos noon, muling lumabas ang bida at ang kanyang grupo para sa isang misyon ng pagsupil sa mga goblin. Ginagamit nila ang kanilang natutunan mula sa mga nakaraang laban, at unti-unting bumubuti ang kanilang teamwork. Gayunpaman, sa isang karaniwang pagsalakay, biglang sinabi ni Mentor Ren sa lahat na umuwi na. Nalito ang bida sa desisyong ito dahil wala silang nakasagupa o natalong kahit isang halimaw sa araw na yon. Pagkatapos ay ipinaliwanag ng mentor na ang mga goblin ay lubhang teritorial. Kung may mga tagalabas na pumasok sa kanilang lugar, karaniwan silang umaatake kaagad tulad ng mga nakaraang araw. Ngunit sa kabila ng pagdating sa lugar na ito, wala silang nakitang kahit isang goblin na nagpapahiwatig na may mali. Nagpasya siya na dapat silang umatras at muling makipaggrupo sa ibang mga party. Itinuro ng blonding babae na may base malapit ang team ni Professor Venerica, kaya maaari silang pumunta doon para sa kaligtasan. Pagkaraan ng ilang sandali, nakarating sila sa lokasyon kung saan nanunuluyan ang kabilang grupo. Sa kanilang pagkagulat, natagpuan nila ang kaklase ng ating bida, si Erica, na nakatali ng mga lubid. Nang makita ito, sumugod ang blonde para iligtas siya. Ngunit sa sandaling humakbang siya, bigla siyang nahulog sa isang nakatagong patibong na hukay sa lupa. Sa sandaling iyon, maraming palaso ang pinakawalan patungo sa mentor, ngunit agad na nasangga ng ating bida ang lahat ng ito. Pagkatapos ay napansin niya na napapaligiran sila ng malaking bilang ng mga goblin para umatake. Nagawang makaahon ng blonding babae mula sa hukay at pareho silang naghanda para lumaban. Gayunpaman, nagtataka ang bida kung bakit nangyayari ang lahat ng ito. Ang aktibidad ng mga halimaw na tulad nito ay dapat lamang tumaas pagkatapos ng pulang buwan na 2 taon pa ang layo. Nang makitang lumalala ang sitwasyon, inactivate niya ang kanyang kapangyarihan at nagpatawag ng ilang mga golem na gawa sa kahoy. Inutusan niya si Marie na huwag sumugod mula sa harap at sa halip ay umatake mula sa likod. Habang pinipigilan ng mga golem ang mga goblin, nakahanap siya ng pagkakataon at nagpakawala ng isang malakas na hiwa sa lupa na agad na ikinatalo ng maraming goblin. At ang mga sumusubok na lumapit sa kanya, pinapatalsik sila ng ating bida. Nang makita ang kanilang koordinasyon, natuwa ang mentor at gumalaw para iligtas si Erica. Pero habang humahakbang siya, isang malakas na boss monster ang biglang lumabas mula sa ilalim ng lupa para atakihin siya. Nang makita ito, nag-alala ang bida dahil hindi niya maaaring hayaang mamatay ang kanyang mentor ng ganito. Pero sa kanyang pagkagulat, nang umatake ang halimaw, madali itong naiwasan ng mentor. Nang magkaroon ng pagkakataon, naglagay siya ng magic spell sa likod ng nilalang na naging dahilan ng bigla nitong pagbagsak. Tinanong ng bida kung paano niya nagawa iyon, at ipinaliwanag ng mentor na natutunan niya ang galaw na ito mula mismo sa bida. Gayunpaman, nilinaw niya na pinatulog lang niya ang halimaw dahil isa siyang healer at hindi lumalaban para saktan ang mga kaaway. Pagkatapos niyon, mabilis nilang inilipat ang kaklase ng bida sa isang ligtas na lugar habang tumatakas sa teritoryo ng mga goblin. Ginamitan siya ng mentor ng healing magic at di nagtagal ay nagkamalay siya. Tinanong naman ng ating bida kung ano ang nangyari at bakit siya nag-iisa. Ipinaliwanag ni Erica na naging maayos ang misyon noong nakaraang araw pero madalas magkamali kapag nagpapabaya siya. Nang magising siya noong umagang iyon, wala na si Professor Venerica, nag-iwan ng sulat na nagsasabing manatiling alerto sa lugar. Habang pinag-uusapan nila ng kanyang dalawang kasama ang sitwasyon, sinabihan siya ng mga ito na hanapin ang profesor. Idinagdag niya na pagkapasok niya sa gubat, nakalanghap siya ng matamis na amoy na naging dahilan ng kanyang pagkawala ng malay. Nang marinig ang paliwanag, napagtanto ng mentor na malamang ay gumamit ang mga goblin ng pampatulog sa kanya. Nag-alala rin siya dahil mukhang nakikipagtulungan ang mga goblin sa isang ogre na napakakakaiba. Gayunpaman, sinabi niyang wala ng oras para suriin pa ang sitwasyon. Kailangan muna nilang pumunta sa base ni Erica at makipagkita sa kanyang dalawang kasama. Pagkaraan ng ilang sandali, nakarating sila sa base pero napansin nilang ganap itong wasak. Nagtataka ang babaeng blonde kung paano ito nangyari dahil ang mga goblin ay napakateritorial at karaniwang hindi umaalis sa kanilang sariling lugar. Ibig sabihin, dapat ay ligtas ang isang base sa labas ng kanilang teritoryo. Nang makita ito, napagtanto ng bida na ito ay isang koordinado at aktibong pag-atake laban sa mga tao, isang kilos na karaniwang nakikita lamang pagkatapos ng Red Moon event. Ginamit ng kanyang mentor ang kanyang kakayahang pakiramdaman ang paligid at natuklasan na nakatakas na ang dalawang kasama sa ibang lugar. Inutusan niya ang grupo na maghiwalay dahil siya mismo ang hahanap sa kanila habang ang bida at ang mga babae ay pupunta kay Turf at aalis sa gubat. Sumang-ayon ang bida sa plano, at pagdating nila sa pahingahan, nakahina sila ng maluwag nang makitang ligtas ang lalaki, at naghahanda ng pagkain para sa kanila. Sinabi ni Will sa kanya na ipapaliwanag nila ang lahat mamaya dahil kailangan nilang umalis agad sa lugar.
Gayunpaman, paglabas nila ng bahay, nagulat sila nang makita ang parehong ogre na nakatayo doon kasama ang isang malaking hukbo ng goblin. Nang makita ito, sinabi ng bida sa mga babae na silang tatlo ay dapat lumaban at talunin ang mga halimaw ngayon dahil naniniwala siyang kaya nilang manalo sa laban na ito. Inutusan niya ang babaeng blonde na huwag sumugod ng husto tulad ng dati dahil kailangan niya lang mag-focus sa pagtama ng mga normal na atake. Pagkatapos ay muli siyang nagpatawag ng isang wooden golem gamit ang kanyang mahika at inutusan ang kanyang kaklase na pigilan ang mga goblin gamit ang kanyang mga atake ng apoy. Sinunod niya ang kanyang mga utos, naglabas siya ng apoy na kumulong sa karamihan ng mga goblin sa kanilang kinalalagyan sa maikling panahon. Gayunpaman, napansin ng ating bida na ang ogre ay nakakagalaw pa rin sa gitna ng apoy ng walang kahirap-hirap, kaya't inutusan niya ang golem na kumilos. Nang sunggaban ng golem ang ogre, nagkaroon ng pagkakataon ang babaeng blonde at nagpakawala ng malakas na hiwa ng espada na nagpatalsik sa ogre. Habang ginagawa ito, masaya siya dahil gumagana ng maayos ang kanilang teamwork. Pero sa kanilang pagkagulat, nagsimulang muling buin ng ogre ang katawan nito. Napagtanto ni Will na hindi sapat ang paulit-ulit na pag-atake para talunin ito. Naiintindihan niyang kailangan nila ng bagong estratehiya para mapabagsak ang halimaw na ito. Habang iniisip niya ang kanilang susunod na galaw, biglang naghagi sa kanya ang ogre ng isang goblin, ngunit hinarang niya ang atake at agad na pinatay ang goblin. Inihagis din pabalik ng babaeng blonde ang ilang goblin at sumigaw na susundin niya ng maayos ang mga utos ng bida. Nang marinig ito, napagtanto ng ating bida na kung si Erica ang hahawak sa hukbo ng goblin at susuporta ang babaeng blonde sa harap, kailangan niya lang mag-focus sa ogre. Lumundag patungo sa nilalang, hinampas ng bida ang katawan nito na ikinagalit ng halimaw, ngunit nagkaroon siya ng pagkakataon at ginamit ang kanyang life rampage magic sa likod ng ogre. Dahil sa ataking ito, sumabog ang katawan ng ogre at agad itong natalo. Nang makita ito, napansin ng bida na hindi na kayang mag-regenerate ng halimaw, at ngayon ay ang hukbo na lang ng goblin ang natitirang haharapin. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay natapos na nila ang mga natitirang goblin at ipinagmalaki ang kanilang pinaghirapan. Gayunpaman, iniisip pa rin ng bida kung nasaan ang ibang mga team. Bigla, napansin niya ang isang buhawi sa di kalayuan at napagtanto na si Sirius, ang Tornado Boy, ang gumagawa nito. Nagpasya ang bida na kung susundan nila ito ay makakarating sila sa ibang mga team. Pagkatapos ng ilang pagsisikap, nakarating sila sa isang lokasyon kung saan natalo na ng Tornado Boy at ng iba pang mga team ang mas maraming goblin. Tinanong naman ng pinakamalakas na guro ang tungkol sa mentor ng bida, si Ren. Sakto namang dumating ang mentor kasama ang dalawang estudyante na nawawala kanina. Natuwa ang bida nang makita siya, at binati rin siya ng mentor sa pagtalo sa ogre nang walang anumang pinsala. Nakahinga ng maluwag ang pinakamalakas na guro na ligtas ang lahat, ngunit iniisip kung nasaan si Professor Venerica. Sinabi niyang hindi sila maaaring umalis sa lugar hanggat hindi siya bumabalik. Nag-alok ang mentor na manatili at bantayan ang ibang mga estudyante, na nagmumungkahing ang mga may kakayahang alagaan ang kanilang sarili ang dapat maghanap sa kanya. Nang marinig ito, itinalaga ng pinakamalakas na guro ang gawain kina Sirius at sa ating bida dahil pareho silang sapat na malakas para gawin ito. Pagpasok sa gubat, pinalakas ng bida ang kanyang pandinig at di nagtagal ay natagpuan si Professor Venerica, na ligtas na ligtas. Gayunpaman, nagulat siya nang makita ang isang pulang bato sa kanyang kamay, ang parehong bato na konektado sa pulang buwan. Tinanong siya ng propesor kung ano ang ginagawa niya rito. Ipinaliwanag ng bida na hinanap niya ito dahil nagwala ang mga halimaw sa lugar at kailangan nilang umatras agad. Sumang-ayon siya sa kanya, ngunit tinanong niya kung bakit hawak niya ang batong ito. Humingi siya ng paumanhin sa kanya, sinabing hindi niya maipapaliwanag ngayon, ngunit tiniyak sa kanya na wala siyang ginagawang masama. Pagkatapos nyon, sabay silang bumalik sa kanilang mga kasama at ang grupo ay bumalik sa kanilang akademya. Kinabukasan, iniisip ng bida kung konektado ba ang propesor sa pulang buwan, ngunit napagtanto niyang hindi niya ito mapagdududahan dahil siya ay kanyang mapagkakatiwalaang kasama sa nakaraang buhay. Habang iniisip niya ito, napansin niya si Professor Venarica na may kausap na isang school senior tungkol sa isang mahalagang bagay. Nagtatago sa malapit, nakita niyang humihingi siya ng leave para sa isang personal na bagay. Nang umalis siya, napagtanto ng bida na ang kanyang mga kilos ay tiyak na may kaugnayan sa pulang buwan. Para malaman ang katotohanan, nagpasya siyang sundan siya at tingnan kung ano ang susunod niyang gagawin. Matapos siyang lihim na sundan ng ilang oras, sa wakas ay nakarating ang bida sa isang bayan. Iniisip niyang ginagawa niya lang ito para linisin ang pangalan ni Professor Veronica. Pagtingin sa paligid, naalala niya na sa kanyang nakaraang buhay, pagkatapos mag-graduate sa Healing Academy, naging malaking issue na ang aktibidad ng mga halimaw at ipinadala siya sa mga larangan ng digmaan sa iba't ibang rehiyon. Sigurado siyang nabisita na niya ang mismong bayang ito dati. Sa sandaling yon, napansin niya si Professor Veronica na bumibili ng honey bread sa isang tindahan.
Nang makita ito, naalala niya ang isang alaala mula sa kanyang nakaraang buhay kung saan minsan niyang ibinahagi sa kanya ang parehong tinapay na ito. Noon, nabanggit niya na galing siya sa probinsya at bihirang makakain ng ganitong pagkain. Pero ang propesor, na isinilang sa isang pamilya ng mga ngalakal sa lungsod, ay madalas itong kinakain. Ipinaliwanag niya na palagi siyang humihinto sa isang bakery kapag nakakakita siya bilang isang personal na ugali. Sinabi niya na hindi niya alam kung kailan maaaring magwakas ang kanyang buhay, kaya mas gusto niyang i-enjoy ang bawat sandali. Tinanong niya kung sakaling may mangyaring masama sa kanya, poprotektahan ba siya nito, na kinumpirma naman ng bida. Sa pag-alala sa mga sandaling iyon, napagtanto ng bida na minsan siyang nangako na mananatili sa kanyang tabi, ngunit sa huli, nabigo siyang protektahan siya. Gayunpaman, sa buhay na ito, nagpasya siyang baguhin ang tadhana na iyon, at para doon, kailangan niyang tuklasin ang katotohanan tungkol sa kanyang mga kilos. Habang sinusundan siya, nakita niyang pumasok ang propesor sa isang kakaibang simbahan. Muling ginamit ng bida ang kanyang presence concealment skill para manatiling nakatago at sinundan din siya sa loob. Sa loob ng simbahan, nakilala niya ang isang thug na may lilang buhok na nagsabing ipinatawag siya rito para sa isang mahalagang bagay. Hiniling niya na ipakita ang bagay na pinag-usapan nila dati, at ibinigay ng propesor ang parehong pulang bato. Nang makita ito, namangha ang thug, sinabing sa pamamagitan nito, malapit nang makamit ang matagal nang inaasam na layunin ng kanilang simbahan, habang papalapit sila muli sa pulang buwan. Nang marinig ito, naintindihan ng bida na ang sitwasyon ay talagang konektado sa pulang buwan. Gayunpaman, sa sandaling iyon, nawala ang epekto ng kanyang concealment skill. Dahil dito, naramdaman ng isang water dragon ang kanyang presensya, at lumundag para atakihin siya. Gayunpaman, humarang ang propesor sa harap ng bida at iniligtas siya mula sa atake. Sinabi ng thug na may lilang buhok na malinaw niyang inutusan itong mag-isang pumunta, tinatanong kung bakit isinama niya ang lalaki. Nadismaya siya, sinabing naniniwala talaga siyang maaari siyang maging bagong miyembro ng kanilang order. Ipinaliwanag ng propesor na nagkataon lang ang presensya ng bida rito. Sinabi naman ng thug na kung papatayin nila si Will dito, tatanggapin pa rin siya ng order ng walang problema. Gayunpaman, tumanggi siyang sumali sa kanila at sinabing pumunta lamang siya upang imbestigahan ang sitwasyon. Nang marinig ito, nalito ang bida sa kung ano ang nangyayari dito. Ipinaliwanag ng propesor na noong araw na umalis siya sa base, nakaramdam siya ng kakaiba sa gubat. Doon, natagpuan niya ang isang nagwawalang halimaw at isang pulang bato. Nang lagyan niya ng mahika ang bato, nagsimula itong kumislap ng pula, at biglang lumitaw ang mismong thug na ito. Sinabi niya sa kanya na kung gusto niyang malaman ang katotohanan tungkol sa bato at sa kanilang pagkakakilanlan, dapat niyang tanggapin ang dalawang kondisyon. Una, kailangan niyang panatilihing nagniningning ang pulang bato dahil gagamitin nila ito para subukan ang kanyang kakayahan. Pangalawa, hindi niya dapat sabihin kaninuman ang tungkol sa bagay na ito at sumunod sa kanila sa isang itinalagang lugar para patunayan ang kanyang pagiging mapagkakatiwalaan. Nagkomento naman ang propesor na ito ang dahilan kung bakit balak niyang pumasok bilang isang undercover investigator para matuklasan ang pagkakakilanlan ng lalaki at ng kanyang grupo. Nang marinig ito, gumaan ang pakiramdam ng bida, napagtanto na hindi siya masamang tao. Sinabi naman ng thug na kasinungalingan ang kanyang naunang pahayag tungkol sa pagsali sa order. Inihagis niya ang pulang bato sa tubig, na naging sanhi para magwala ang ilang water dragon at maghandang sumugod. Nakikita ang lumalalang sitwasyon, sinabi ng bida na kaya niyang harapin ang kalahati sa kanila ng madali. Gayunpaman, lumundag pasulong ang propesor at pinutol ang lahat ng ulo ng mga dragon sa isang saksak. Ngunit sa kanyang pagkagulat, nagsimulang mag-regenerate ang mga dragon dahil buhay pa sila sa kabila ng malulubhang sugat. Nang makita ito, lumundag ang bida sa isa sa mga dragon at sinaksak ito gamit ang kanyang punyal. Habang ginagawa ito, napansin niya ang isang bagay na kakaiba, na ang katawan ng dragon ay tila kakaibang lambot. Napagtantong may kahina-hinala, sinabi niya sa propesor na manatili sa likod dahil may susubukan siya. Pinagana ang kanyang physical enhancement skill, hinila ni Will pabalik ang dragon kung saan agad na inilabas ng nilalang ang tunay nitong anyo. Sa katunayan, hindi totoo ang mga dragon. Mga galamay lang sila ng isang dambuhalang halimaw na parang pugita na umaatake sa kanila mula sa isang tagong lugar. Sa sandaling iyon, nang mapansin ng thug na natuklasan na ang tunay na halimaw, nagkomento siya na kailangan na niyang pumasok sa laban ng mag-isa. Ito ang dahilan kung bakit siya humugot ng isang malakas na sibat para atakihin sila. Inutusan ng bida ang propesor na harapin ang halimaw na pugita, ipinapaliwanag na mas magiging epektibo ang kanyang magic sword laban sa malambot nitong katawan. Nang tila hindi siya sumasang-ayon, ginamit niya ang kanyang physical enhancement skill sa kanya at sinigurong babalik siya agad pagkatapos harapin ang thug na ito. Pagkatapos ay lumundag ang bida patungo sa thug ng may pambihirang bilis at sinubukang atakihin siya gamit ang kanyang punyal. Gayunpaman, madaling nasangga ng thug ang atake at sinaksak siya ng kanyang sibat kung saan napaatras ang bida. Gayunpaman, napansin ng thug na nagawa ng bida na mag-iwan ng maliit na peklat sa kanyang mukha.
Ito ang dahilan kung bakit gumamit siya ng healing magic para pagalingin agad ang sugat. Nang makita ito, sinabi ni Professor Veronica sa bida na ang thug na ito ay katulad niya, isang taong kayang magpagaling at lumaban. Nagkomento naman ang thug na may natural na talento ang bida at sinabing gusto niya itong ipakilala sa iba pa mula sa kanilang organisasyon. Tinanong niya kung interesado siyang sumali sa kanilang order, ngunit tinanggihan ng bida ang alok na nagsasabing hinding-hindi siya magiging alagad nila. Nang marinig ito, idineklara ng thug na kung ganoon, kailangan niyang patayin ang bida dito. Muli siyang lumundag patungo sa kanya para umatake gamit ang kanyang sibat, ngunit madali itong nasangga ni Will. Habang lumalaban, iniisip ng bida na marami pa siyang hindi naintindihan, tulad ng order, ang pulang bato, at ang kalikasan ng healing at offensive magic. Gayunpaman, sigurado siya na kung matatalo niya ang thug na ito, matutuklasan niya ang katotohanan sa likod ng lahat at maiiwasan ang paparating na trahedya. Habang iniisip ito, nagpakawala siya ng malakas na sipa kung saan napaatras ang thug. Nakikita ang lakas ng bida, na pagtanto ng thug na ang pagpapatuloy ng ganito ay maaaring humantong sa kanyang pagkatalo. Ito ang dahilan kung bakit pinagana niya ang isang skill na tinatawag na body corruption, na naging sanhi ng pagbabago ng kanyang kanang braso sa isang mas malaking anyo. Naiintindihan ng bida na ito ay higit pa sa normal na physical enhancement o healing magic. Hiniling niyang malaman kung sino ang nagturo sa kanya ng ganoong mga teknik. Inihayag ng thug na lahat ng natutunan niya ay galing sa mga turo ng order. Ipinaliwanag niya na bago sumali sa kanila, nabuhay siyang walang direksyon, nagtatrabaho bilang isang healer sa isang magic unit at sumusunod lang sa utos mula sa mga aroganteng nakatataas. Naniniwala siya na ang mundo ay puno ng mga taong hindi karapat-dapat iligtas at ang order ang nagbigay sa kanya ng layunin at kapangyarihan na nagpahintulot sa kanyang buhay na sa wakas ay magniningning. Nang marinig ito, nagkomento ang bida na lubos na mali ang ginagawa ng thug, nagbabala na kung magpapatuloy ito, maraming inosenteng tao ang mamamatay. Pagkasabi nito, sinubukan muling umatake ng bida, ngunit napakadaling nasangga ng thug ang suntok. Pagkatapos ay sinuntok niya ang bida gamit ang kanyang malaking braso kung saan bumagsak ang bida sa pader. Naiisip ng bida ang kanyang mentor na si Ren, si Professor Veronica, at lahat ng nawala sa kanyang nakaraang buhay. Dahil sa mga alaalang iyon, muli siyang bumangon at gumamit ng healing magic para pagalingin ang kanyang mga sugat. Habang ginagawa ito, nagkomento siya na ngayon ay hinding-hindi na niya patatawarin ang thug at papatayin niya ito ng may paghihirap. Muling nagsuntukan silang dalawa, ngunit nagawa ng bida na magdulot ng mas malaking pinsala. Nakahanap ng pagkakataon, nagpakawala siya ng malakas na suntok sa baba ng thug, kung saan natumba ang thug at nagtamo ng malubhang pinsala. Pagkatapos nyon, tumingin ang bida kay Professor Veronica at napansin na natalo na niya ang halimaw na parang pugita gamit ang kanyang sword skill. Ipinaliwanag niya na napakalakas ng regeneration ng nilalang, kaya natagalan bago ito mapabagsak. Pagkatapos ay lumapit ang bida sa sugatang thug para magtanong ng ilang bagay. Habang nakatutok ang punyal sa kanyang leg, tinanong niya kung sino ang order at kung ano ang kanilang tunay na layunin. Gayunpaman, tumangging magsalita ang thug dahil ayaw niyang pagtaksilan ang kanyang mga nakatataas. Bilang tugon, bigla niyang isinaksak ang punyal sa sarili niyang leg at agad na kinitil ang sariling buhay. Gumaan ang kanyang pakiramdam saglit dahil alam niyang naging napakatapat siya sa kanyang mga kasama. Ngunit bigla, nabuhay siyang muli at tuluyan nang nawala ang kanyang mga sugat. Nagulat, nagtaka siya kung ano ang nangyari dahil malinaw niyang naalala ang sakit ng pagkamatay. Pagkatapos ay ipinaliwanag ng bida na pinagaling niya ito kaagad pagkamatay niya. Nang marinig ito, sinabi ng thug na imposible ang ganoong bagay para sa isang normal na healer, ngunit nilinaw ng bida na hindi siya normal at magiging pinakadakilang healer sa mundo sa hinaharap. Pagkatapos ay nagbabala siya na kaya niyang ulitin ang prosesong ito, tulad ng pagpatay at pagpapagaling sa kanya ng paulit-ulit kung kinakailangan. Sinabi niya sa thug na dapat nitong ibunyag ang lahat tungkol sa order. Natakot ang thug na pagtantong wala siyang pagpipilian kundi ibunyag ang katotohanan. Gayunpaman, biglang may kakaibang nangyayari sa kanyang katawan. Nang makita ito, binalaan ng propesor ang bida na umatras kaagad. Sa sandaling iyon, biglang sumabog ang katawan ng thug kung saan siya ay namatay kaagad. Sinubukan siyang pagalingin ng bida, ngunit napagtanto niyang wala itong silbi dahil tuluyan nang naglaho ang kanyang life energy. Nalungkot siya tungkol dito, alam na nawala na ang kanilang nag-iisang pagkakataon na makakuha ng impormasyon. Gayunpaman, tiniyak sa kanya ni Professor Veronica na kahit papaano ay ligtas siya at iminungkahing bumalik na sila ngayon sa Squartz Academy. Habang pabalik, nagkomento siya na mayroon pa rin silang natutunang ilang mahahalagang bagay, kabilang ang pagkakaroon ng mga kakaibang pangyayari sa mundo. Idinagdag niya na natutuwa siyang sumali sa field training. Nagkomento siya na nagpumilit siyang sumali dahil lang nag-aalala siya para kay Will. Tinanong naman siya ng ating bida kung paano niya naisip ang ideya ng paggamit ng steel mana para sa mga atake. Ipinaliwanag niya na nagmula siya sa isang pamilya ng mga ngalakal na nagbigay sa kanya ng maraming pagkakataon na makihalubilo sa mga healer at offensive mage.
Binanggit niya na nakarinig din siya ng mga katulad na ideya mula sa isang tao noong bata pa siya. Habang nag-uusap sila, bigla siyang nakapansin ng isang panaderya at iminungkahing bumili sila ng tinapay. Matapos magpalipas ng ilang payapang sandali ng magkasama, bumalik sila sa akademya kung saan bahagyang pinagalitan ang bida dahil sa pag-alis ng walang pahintulot. Sa ibang lugar, isang babaeng ahas ang pumasok sa isang opisina at natuklasan na napatay na ng kanyang alagang ahas ang isang batang lalaki sa loob. Habang nakatingin sa pulang bato, nagkomento siya na susundin niya ang mga utos ng order anuman ang mangyari at magkakalat ng pinakamaraming pinsala hanggat maaari.